Muling isinilang isang araw bago ang pagbaha sa katapusan ng mundo. Wala akong iniimbak na pagkain, wala ring ginawa na kanlungan. At hindi ko rin ginastos lahat ng ipon para bumili ng isang aircraft carrier. Dahil wala talaga akong pera. Pero mabuti na lang at may dala akong isang Diyos na fishing rod na hindi naubusan ng isda. Kapag nanghuli ako, maaari itong mag-level up ng walang katapusan at makahuli ng lahat ng bagay. Kung iisipin, kahapon pa yata o kaya inoong isang araw pa. Ang baha ay lumubog sa lumang 12 palapag na nasa ilalim ng aking mga paa. Inalis ko ang lahat ng magagamit na yaman sa bahay. Gumawa ako ng simpleng bamboo raft at nagsimula ng maglayad. Dito, nagpadala ng mensahe ang aking kasintahan na si Chuksin. Afan, natatakot ako. Malapit nang malubog ang bahay namin. Pumunta ka na at kunin ako. Mumiti ako ng malamig sa aking mga labi. Walang pag-aatubiling agad na mag-type ng sagot. Huwag matakot, Sin. Maghihintay ako sa'yo. Siguraduhin isara mong mabuti ang pinto. Huwag kang gagawa ng aksyon ng mag-isa. Sisiguraduhin kong makarating agad ako para iligtas ka. Pagkatapos, ititigil ko ang satellite network. Ilalagay ko ang cellphone sa waterproof na pouch at isasama sa backpack. Nako, tulong lang sa'yo, anong kabuuan nito? Noong nakaraan, ang babaeng ito at ang matalikong kaibigan na si Chenzi. Ang mismong nagpakain sa akin sa gutom na dambuhalang pating. Huminga ako ng malalim. Sinuri ko ang mga kakulangan sa aking bag. Panahon na para magbawas na muna. Sa isang masiglang damdamin, agad kong itinapon ang pamingwit sa aking kamay. Makalipas ang halos isang oras ng pangingisda, wala ni katiting na galaw sa tubig. Nang balak kong hilahin ang linya, biglang hinila ng isang napakalakas na puwersa ang dulo ng aking pang-akit. Agad akong nag-igting ng mga kalamnan at mabilis na umikot ng reel upang hilahin ang linya. Napakalakas ng puwersa sa tubig. Halos hilahin ako papasok sa tubig. Pinagpag ang mga ngipin ko at ginamit ang puwersa upang hilahin ang pang-akit. Biglang lumabas ang pulang anino mula sa harap. Nakuha ang isda. Binabati kita sa isang pakete ng maanghang na snack. Nakakuha ka ng kaunting kasanayan. Napailing ako sa pakiramdam na parang kakaiba. Totoo ang kasabihan sa pangingisda. Ang mga pamingwit ay pwedeng makahuli ng kahit ano maliban sa isda. At saka, sa unang pangingisda mo, ginastos mo agad ang 0 puntos na lakas. Kaya't sa isang araw, sa pinakamabuti, makakahuli lamang ako ng 10 beses. Sa kasalukuyang bilis na ito, kailangan ng 12 araw para mag-level up. Alam ko sa aking puso, wala na akong oras para umunlad. Dahil pagkatapos ng 7 araw, ang mga nilalang sa karagatan ay makakaranas ng unang pagbabago. Sa panahong iyon, sila ay magiging puno ng agresyon. At mayroon itong kaunting talino. Nang maisip ko ito, dali-dali akong nagpatuloy sa paghampas ng pamalo. Sandali lang, sa malayo sa palutangang pamingwit, ay kumikislap ang isang bahagyang gintong liwanag na parang naglalaho. Hindi kaya ito ang gintong alamat. Agad akong nagbigay ng lakas at inangat ang pamalo. Mabilis na umiikot ang reel ng pamingwit. Pati na ang mga naglalagablab na mga spark na parang apoy ay sumabog. Pagkagat sa likod ng ngipin, nagsimula akong umatras at bumagsak. Gamit ang buong timbang ng katawan ko. Pinipigilan ang nakabaluktot ng kalahating bilog na pamingwit. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin umiikot ang huli. Nagsimula ring mag-alog ng malakas ang bangka. Patuloy na binabasa ang gilid ng bangka. Matagal na kaming nakikipag-ugnayan. Pakiramdam ko, nagsimula nang mawala ng lakas ang katawan ko. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Kung hindi ko kaya itong hilahin, bakit hindi ko nalang ubusin ang lakas nito? Sabi tapos ginawa. Agad akong gumamit ng buong lakas. Ipinit ko ang fishing rod sa pagitan ng mga siwang ng balsa. Kasabay nito, tumayo ako at hinawakan ang unahang bahagi ng fishing rod bilang timon. Sakto itong patungo sa direksyon ng pantalan. Noong una, nakita ko mismo. Doon nila natagpuan ang bangkang pang-rescue. Tiyak na ang puwersang ito ay biglang nagtulak sa bangka na maglayad. At ako naman ay nakatayo sa bangka, parang nagsusurf. Ang eksenang ito ay biglang nagpasindak sa mga nakatira sa itaas na nakatago. Ngunit wala na akong panahon para alalahanin ang mga iyon. Dahil pinipigilan ko ang sarili kong matumba. Hinahatak na ako ng mga bagay sa ilalim ng tubig, na umiikot sa malawak na bahagi ng daungan. At unti-unti nang humihina ang mga bagay sa ilalim. Nang makita kong tamang pagkakataon, agad kong hinigpitan ang linya. Sa susunod na segundo, sumabog ang tubig na may gintong liwanag. Isang makintab na purpura itim na singsing ang bumagsak sa balsa. Tagumpay sa pangingisda. Nakuha ang nakatagong gamit na space ring. Rarity, espesyal na kakayahan. Laki ng espasyo ng singsing. Umuunlad kasabay ng paglago ng espiritu ng may-ari. Sa ngayon, maaari lamang mag-imbak ng mga sistemang produkto at mga gamit sa pangingisda. Talagang isang gintong alamat ito. Nakahiga ako sa raft habang humihingal. Sa isang pag-iisip, inilagay ko ang Diyos na antas na fishing rod at ang maanghang na merienda. Sa isang iglap, na ipasok sa maliit na espasyo na may sukat na 5 kubikometro. Agad na napuno ng luha ang mga mata at pumikit habang nagsisimulang lumutang. Samantala, sa mataas na klase ng komunidad ng Fengjiang Garden, naiinis si Chuksin habang iniikot-ikot ang kanyang telepono. Inaasahan pa rin ang balita ng aking pagdating upang iligtas siya. Dito lumabas si Chenzi at niyakap ang payat na baywang ni Chuksin. Huwag kang mag-alala. Kung gaano siya kamahal, kahit mamatay ay darating siya. Bahagyang nagkunot ng noo si Chuksin. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa bagay na ito. Siguradong nagpipilit si Lufan na mag-grow na parang aso ngayon. Pagdating niya, itutulak ko siya palabas ng bangka. Tatawagan ko ang yate ng tiyuhin ko para iligtas kayo. Si tiyahin na may hawak na teddy at ang tiyo sa sofa. Nang marinig ang usapan, dali-dali silang lumapit. Ay naku, ang bait ni Xiaozi. Nakita ka namin, Sinner. Para kaming swerte ng pamilya Chu. Mas maganda pa kaysa kay Lufan na inutil. Habang nakikinig sa kanilang paghanga at papuri, umingiti si Chenzi at pumapangatwiran.
Ngunit may bahid ng malamig na paningin sa mata niya. Biglang hindi mapigilang umatake ang mga kamay niya kay Chuksin. Nakita ito ni Tio at Ya. Nakakahiya, huwag masyadong magpanggap na naglalaro sa aso. Walang lakas ng loob na makialam. At sa kabilang panig, nagpahinga ako ng 1 oras bago muling mag-umpisa sa pangingisda. Dahil pagkatapos ng 4 o 5 oras ay madidilim na. At ang karagatan sa gabi ay magiging sobrang malamig. Sa resulta, ang unang nahuli ay 1 pakete ng sigarilyo. Ang pangalawang nahuli ay 1 panggupit ng gulay. Nakita lang ng ika-4 na palo na lumutang na. Nagniningning ng mahina na berde. Napapikit ang mata ko at unti-unting binaba ang relief device sa reel. Habang iniikot ang pamingwit sa magkabilang panig. Sa ritmo ng paggalaw ng isda. Humihinga ng malalim, sa susunod na segundo, paikutin ang arm. Biglang lumitaw ang 1 kwadradong, kayang-kayang kayumangging anino mula sa tubig. Nakuha ko ang isda. Nakuha ang lihim na panimulang trabaho sa workbench. Antas ng kaseryosohan, mahusay. Para sa paggawa gamit ang blueprint. May 1 pangunahing disassembly kada araw. Kailangan i-bind sa sasakyan upang magamit. Ang blueprint ay limitado sa kalidad na pang-araw-araw at mahusay. At ang disassembly ay na-refresh araw-araw sa 12:00 ng tanghali. Nakatingin sa bangka sa ilalim na maaaring masira anumang oras. Walang pag-aalinlangan, yumuko ako ng 1 tuhod sa gitna ng bangka. Hinawakan ko ang workbench. Maingat na ipinatong ito sa pinakamatibay na bahagi ng pagkakabit ng bangka. Nakatali. Sa susunod na sandali, biglang sumabog ang 1 banayad na gintong liwanag, na agad na bumalot sa buong bangka. Bawat tabla at tali. Parang nalock ng 1 uri ng kapangyarihan. Bilang 1 matibay na kabuuan. At may 1 magandang gamit ang workbench. Na ito ay may kakayahang mag-disassemble. Agad akong naghanap sa supply bag at kumuha ng 4 na warmers. Dahil maaari itong is-disassemble. Tingnan natin kung maaari itong gawing yaman mula sa basura. Ipinapasok ko ang warmer sa kahon ng workbench. Kasabay ng pag-angat at pag-urong ng liwanag. 1 piraso ng itim na bagay na kasing laki ng palad. Ang lumitaw sa grid. Natapos ang pagbuo. Nakakuha ng 1 mababang purong material na haluang bakal at carbon. Naglalabas ng 65 C na init kapag nakontak sa hangin. Hindi ito namamatay sa tubig at tumatagal ng humigit kumulang 12 oras. Ito ang pangunahing material para sa paggawa ng mga kagamitan sa pagpapanatili ng init. Pwede rin itong gamitin para panandali ang pampainit. Ang astig naman nito. Nasilaw ang mga mata ko. Parang maliit na portable na kalan ito. Kailangan ko itong gamitin para mabuhay ngayong gabi. Ngunit kakalagay ko lang ito sa aking space ring. Bigla na lang nagdilim ang langit. Biglang namutla ang mukha ko. Matapos ang ulan sa nakaraang buhay. Tama ang sabi, 5 araw na maliwanag ang panahon. Sino kaya ang hindi kumantan ang maliit na dilaw na bulaklak sa kwento? Ang pakiramdam ng muling pagbaha. Biglang nagdulot sa akin ng sobrang kaba. Pero kapag nangyari iyon, mabilis akong mawawala ng init ng katawan. Maaaring mamatay ako sa lamig ngayong gabi. Sa isang iglap, biglang sumabog ang kulob. Sa gitna ng malakas na ulan, biglang sumalubong sa akin ang malalaking alon. Bigla akong naihagis palayo. At malupit na bumagsak sa malamig at matalim na tubig dagat. Ang malamig na pakiramdam ng pagkahilo ay kumalat sa buong katawan ko. Pinipilit kong tiisin ang matinding sakit sa baga. Nagpursige akong lumangoy pataas at hinawakan ang gilid ng balsa. Ginamit ko ang huling lakas para makaupo rito. Handa nang harapin ang susunod na hampas ng malalaking alon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Bago ang malakas na ulan ay naging mahinang ambon. Ngunit ang mabilis na paglamig ay nagdulot na sa akin ng pagkalito. Nanginginig ako at nagpasya na kumuha ng piraso ng iron carbon alloy mula sa aking espasyo. Ngunit bigla na lang may lumiwanag na nakakasilaw na ilaw ng searchlight. Kasunod nito ay 1 mababang dagundong ng makina ang narinig. Mahina kong itinaas ang ulo at tumingin laban sa liwanag. Ang lumang maliit na bangka ng pangingisda na nasa alaala ko. Ngayon ay dahan-dahang dumadaan sa ulan papunta sa akin. Tumigil ang bangka sa tabi ng kahoy na balsa. 1 matipuno at kalagitnaang edad na lalaki ang nagbuhat sa akin. At sumunod na umakyat sa bangka habang sumisigaw. Pagkatapos ay ilalagay natin ang maliit na balsang ito sa ibabaw. Pwede itong gawing panggatong. Sandali, nakarating ako sa mainit at tuyo na silid pahingahan. Dito, 1 batang babae na may kayumangging balat ang nagalit na nagsabi. Napakadelikado sa labas at umuulan pa. Bakit kailangan pang iligtas siya? Ngumiti ang lalaki at maingat akong inilapag sa sahig. Pagkatapos, mabilis niyang tinanggal ang basang-basa kong coat. Bagamat nagrereklamo si Zhang Xiaomin. Pero nagdala pa rin siya ng hindi masyadong mainit na maliit na kalan. At itinapon ito sa harap ko. Pabaho kang bata, mabuti ang loob ng tatay ko na tulungan ka. Binalaan kita, huwag kang mag-isip ng masama. O saka kita sasalpukin pababa para pakainin sa isda. Pinilit kong itaas ang aking mga talukap ng mata at sumulyap sa kanya. Maganda nga siya. Pero ang katawan niya ay puno ng kalamnan. Mukhang nag-aral ng martial arts. Hindi pwedeng kalabanin. Pagkatapos nilang lumabas, kinuha ni Nyandong mula sa special ring ang piraso ng iron carbon compound para magpainit. Pagkabalik ng malay, agad akong nakinig. Dahil may kakaibang tunog ng pagtama mula sa labas ng pinto. Nakita ko sa ilalim ng bubong ng deck sa labas. 1 taong may bigat na 200 libra na may dilaw na buhok ay nag-aangat ng pang-apoy. At walang tigil na pinapalo ang aking balsa. Yung bagay na ito, gawa ba sa bakal? Matagal na akong nagpuputol pero hindi ko mawasak. Ibinaba ni Zhuang Yu ang pang-apoy. At umupo sa deck na parang sumuko. Ang katabi niyang payat na dilaw na buhok ay si Chen Yang. Nakita niyang hindi nagtatrabaho, tinadyakan niya ito. Araw-araw kumakain siya ng napakaraming karne. Hindi man lang makabunot ng isang sira-sirang balsa. Sa mga sandaling iyon, narinig ang boses ni Zhang Weigo. Bakit parang ang pangit ng mukha niyong dalawa?
Dalawang tao ang ngumiti ng mapait at itinuturo ang balsa. Tatay Zhang. Napakatigas ng bagay na ito. Hindi matabas ng palakol. Bagaman medyo nagtataka si Zhang Weigo. Pinahintulutan pa rin niya silang magpahinga muna. Sabi ninyo, malapit na ba tayo sa pantalan ng yate? Dapat malapit na tayo. Kapag nakita ko na, tatawagan ko kayo. Pagkatapos ay dinala niya si Zhang Xiaomin pabalik sa kwarto ng pagmamaneho. Tinitingnan ang mag-ama ni Zhang na lumalayo. Inalog ni Chen Yang ang palakol sa kamay niya at malamig na tumawa ng bahagya. Kapag nahanap na namin ang yate, handa na kayong maging pagkain ng isda, kayo ng anak mo. Biglang tumayo si Zhu Angyu na may takot na mukha. Kuya Chen, talagang papatayin natin sila. Natatakot akong makulong. Biglang sinampal ni Chen Yang gamit ang kabilang kamay. Tanga kang baboy. Lahat ng mundo ay nalunod, bakit ka pa nakakulong? Kasabay nito, sa loob ng pahingahan. Hawak mo ang iyong umiikot na ulo at buong katawan ay masakit. Pagkatapos tingnan ang system panel. Nalaman mong may katamtamang sipon ka na. Sa mundong kulang sa gamot at doktor, minsan ang malubhang sipon ay mas mapanganib pa kaysa kalamidad. Ngunit habang ikaw ay lumilipat, sa pintuan na konektado sa silid pamamahala upang maghanap ng tubig. Ang pag-uusap sa loob ay biglang nagbigay sa iyo ng gulat. Si Zhang Xiaomin ay nahihiyang nagsabi, yung dalawang may dilaw na buhok ay parang hindi mabubuting tao. Totoo bang tutulong tayo sa kanila na maghanap ng yate? Si Zhang Weigo ay humaplo sa balikat ni Zhang Xiaomin. Huwag kang mag-alala, bata. Kapag nakahanap tayo ng yate, manghihiram tayo ng kaunting gasolina. Tungo tayo sa kanluran, sa bundok ng Sihuan. Narinig ko na may nagtayo ng pansamantalang kampo doon. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay. Sa labas, ang iyong mga pupil ay bahagyang lumiit. Kung hindi ako nagkakamali noong nakaraang buhay. Iyon ang tanging ligtas na opisyal na base. Sa loob ng 500 milya kwadrado. Sayang lang noong nakaraang buhay. Naipit ako dahil sa hangal na si Chenzi. Napilit na hinanap ang sirangyete sa dagat. At na-miss ang pinakamainam na oras para lumipat. Kaya naging sakripisyo ako sa kanilang pagtakas. At sa sandaling iyon na iniisip ko, bigla namang binuksan ni Zhang Xiaomin ang hawakan ng pinto. At sa susunod na sandali, nahulog ako diretso sa lupa. Nahihiya akong tumingin sa kanilang dalawa at nahirapang magsalita. May tubig ba? Nagmumukhang nag-aalala si Zhang Weigo. Lumapit siya at sinipat ang aking noo. Sa susunod na sandali, bigla siyang tumalon. Sobrang init. Bata, magpainit ka ng kaunting tubig. Pinalaya si Zhang Xiaomin at binuksan ang drawer sa tabi niya. Agad niyang kinuha ang isang kahon ng gamot na may nakasulat na 900 at 99. Dapat malaman na sa ganitong mundo na bumagsak ang sibilisasyon. Isang piraso ng gamot ay sapat na para ipaglaban ng dalawang lalaking adulto ang kanilang buhay. Maging ang pag-aalaga ng isang diyosa sa buong gabi ay maaari ring makuha. Kumuha si Weigo ng isang piraso at iniabot ito sa akin. Mainit at talagang maalaga. Mahalaga ang bagay na ito at wala na akong marami. Kumain ka ng isang kapsula. Habang tinitingnan ko ang kapsula sa aking palad, magulo ang aking isip. Si Zhang Weigo ay isang mabuting tao. Ngunit sayang, sa katapusan ng mundo, ang mga mabubuting tao ang kadalasang namamatay ng mabilis. Ngunit nang matapos kong inumin ang gamot at magpasalamat sa kanya, biglang may narinig akong sigaw mula sa labas. Tito Zhang, huminto ka sa bangka. Nakita namin ang yate. Nang marinig ito, ibinigay ni Zhang Weigo ang timon sa kanyang dumarating na anak na babae. Agad siyang lumabas ng silid ng pagmamaneho. Sumandal sa gilid ng bangka at mabilis na lumapit sa yate. Ngunit hindi niya alam na ang mga pangyayaring naganap sa ibaba ay halos nagdulot ng kanyang kamatayan. Nagbigay si Chen Yang ng isang sulyap kay Zhu Angyu. Kasunod si Zhang Weigo na tumalon sa yate upang mag-imbestiga. Natagpuan ang tangke ng gasolina na puno. Walang problema sa loob ng yate. Sa oras na ito, naramdaman ni Zhang Weigo na may hindi tama sa atmosfera. Xiao Chen, dahil nahanap na natin ang bangka ng pangingisda. Yung usapan natin noon tungkol sa paghiram ng kaunting langis. Walang problema, di ba? Pinagpawisan ni Chen Yang ang kamay, ngisi at ngising matamis. Walang problema. Hindi pwedeng hindi makinig si Tio Zhang. Agad siyang bumalik sa bangka upang kumuha ng mga kagamitan. Samantalang si Zhang Weigo ay sanay na nag-aayos ng hose. Ngunit sa susunod na segundo, tinamaan siya ng isang palo at bumagsak. Diretso siyang nahulog sa tubig na nakatambak sa deck. Nanginig ang katawan niya ng 2 beses at hindi na gumalaw. Ibinato ni Chen Yang ang kahoy at inalog ang kanyang nangangalay na kamay. Kinuha ni Zhu Angyu ang nylon rope na inihanda na. Binuhat nila si Zhang Weigo na nakalutang sa kalahati at niyakap ang mga kamay niya. Biglang bumukas ang pinto ng kabina. Agad nakita ni Zhang Xiaomin ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang kinuha ang fire axe sa tabi ng pinto at tumakbo papunta rito. Pero mabilis ang reaksyon ni Chen Yang. Hinawakan niya ang buhok ni Zhang Weigo na nakahawak sa kanya. At inilagay ang folding knife sa kanyang liig, sa carotid artery. Itinaas ni Zhang Xiaomin ang palakol sa ere. Pulang-pula na ang kanyang mga mata. Mahal ba kayo? Kung wala ang tatay ko, matagal na kayong pinakain ng isda sa dagat. Sumuka si Chen Yang ng laway, may pagdududa sa mukha. Hindi ko naman kayo hiningan ng tulong. Huwag niyo akong i-moralize ng ganyan. Ihagis ang palakol at lumuhod. Si Zhang Xiaomin ay walang magawa kundi mapailing at yumuko sa lupa. Sa susunod na segundo, sinamantala ni Zhu Angyu ang pagkakataon at niyakap din siya. Kasabay nito, nagkikiskisan siya ng kamay na nakangiti. Ang yete ang laki-laki nito. Tama lang na may babae tayo. Nangingilid ang luha ni Zhang Weigo sa galit at nagsusumamo. Ngunit sinipa siya ni Chen Yang sa dibdib. Sabihin mo sa akin ang password ng safe na naglalaman ng mga kagamitan. Maaaring kong isaalang-alang na buhayin ang anak mong babae. Ngunit si Zhang Weigo ay nakapikit at hindi nagsasalita. Alam na ang anak nila ay nasa kanilang kamay. Kahit hindi siya pumatay ngayon. Sa hinaharap ay mamamatay na lang siya sa paghihirap.
Nang makita ang sitwasyon, tumayo si Chen Yang na may mapanganib na tingin. Puno, kunin mo ang sakit na multo at ilabas mo siya. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging maputla habang dinadala siya palabas. Itinapon ni Chen Yang ang folding knife kay Zhuang Yu para putulin ang ulo niya. Para mapanood ni Uncle Zhang kung ano ang mangyayari sa anak niya mamaya. Sumigaw si Zhuang Yu ng malakas para magpakatapang. Sa susunod na segundo, itinaas niya ang kutsilyo at tinutok sayo. Pero dahil sobrang dulas ng deck, biglang bumagsak ang buong katawan niya sayo ng mabigat. Ilang segundo ang lumipas, hindi pa rin kumikilos. Si Chen Yang ay nagmumura habang naglalakad papunta doon. Itinaas ang paa at sinipa ang puwit ni Zhuang Yu. Ngunit wala pa ring anumang reaksyon. Ngunit sa sandaling binuksan ni Chen Yang ang kanyang katawan, biglang may isang malamig na liwanag na mabilis na sumabog mula sa napakapayatang bangkay. Ang matalim na talim ay dumaan at biglang lumihis si Chen Yang. Sa susunod na sandali, humahawak sa kanyang ulo, sumisigaw siya habang nahuhulog pabalik. Sa ibabaw ng tubig sa lupa, biglang may lumitaw na isang tainga. Hawak ang tuhod, nanginginig kang tumayo. Hindi mo pinansin ang iyak ni Chen Yang. Itinaas mo ang itak at tinangkang tagain ang liig ni Chen Yang. Pero biglang isang malaking alon. Malakas na bumangga sa bangka. Lalo akong nanghina at nadulas ang aking mga paa. Diretsong bumagsak sa deck. At ang panggatong na kutsilyo ay napalipad. At tumama sa paanan ni Chen Yang. Biglang nagbago ang sitwasyon. Napatitig si Chen Yang ng isang segundo, sumabog ang kasiyahan sa kanyang mata. Nagtakbo at nag-akyat siya. Hinawakan niya ang panggatong na kutsilyo at sumigaw ng matindi. Bastos na bata. Mamatay ka. Agad na sumigaw si Zhang Xiaomin bilang babala. Mag-ingat ka, Lu Fan. Ngunit sa sandaling bumagsak ang talim, biglang naramdaman ni Chen Yang na naging magaan ang kanyang braso. Ang palaging hawak niyang palakol ay biglang nawala at naging parang hangin. Nanatili si Chen Yang sa posisyon ng pagputol. Halos lumabas na ang mga mata niya sa mga soka. Bago pa man makapag-isip ang mabagal niyang utak, bigla kong inabot ang aking kaliwang kamay na dati walang laman. At ang panggugupit na kutsilyo ay biglang lumitaw sa aking kamay. Habang ako'y humihila pabalik, diretso itong tumago sa buong tiyan ni Chen Yang. Walang emosyon kong hinugot ang kutsilyo. Pinipigilan ang sakit ng ulo habang nakasakay sa katawan ni Chen Yang at handang tumaga muli. Biglang sumigaw si Chen Yang na parang may sira ang ngipin na may dugo. Hindi na siya makakatagal. Sabay na tayong mamatay. Sa susunod na sandali, kumuha siya ng isang detonator mula sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang pinindot ito. Ito ay isang homemade na bomba na panghuli sa isda. Noong sinusubukan nilang suriin ang yate, naitago ni Zhuang Yu sa tabi ng tangke ng langis. Nagsimula akong kumilos ng mas mabilis habang ang aking mga pupil ay biglang sumikip. Katatapos ko lang putulin ang lalamunan ni Chen Yang. Isang mainit na alon ng hangin ang sumunod na may kasamang malalakas na tunog, na sumabog mula sa ilalim ng barko. Ang silid ng pagmamaneho ay direktang nawasak, at ako ay nahagis ng alon ng hangin, na bumaligtad ng 2 beses at nahulog sa lupa. Ang nagliliyab na apoy ay nagpasiklab sa tumliking na diesel. Nilamon ng apoy ang kalahati ng deck. Nagsimulang malubhang umiling ang barko dahil sa pagpasok ng tubig. Hindi ko na iniisip ang sakit. Hinugot ko mula sa bulsa ni Chen Yang ang isang bunch ng mga susi. Nangangatog na tumakbo papunta sa unahan ng barko. Pinutol ang tali na nakatali kina Zhang Weigo at sa kanyang anak na babae. Tara! Mabilis, sakay sa yete. Ang ina at ama ng Zhang ay nahulog at nahulog habang tumatawid sa gilid ng bangka. Tumalon sa kulay abong yete. Nakatayo si Zhang Xiaomin sa deck ng yate. Nagmamadaling iniabot ang kamay sa akin. Lu Fan, sumama ka na. Malulunod ang bangka. Ngunit nakatayo ako sa gitna ng apoy at umiling. At tumutok sa kahoy na balsa. May sumagi sa isip ko na isang matapang na ideya, tumingin kay Zhang Xiaomin. Anong oras na ba? Napaisip si Zhang Xiaomin. Sa ganitong oras, nagtatanong ng oras. 11:05 na. Tara na. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na tayo. Bulong ko sa sarili ko habang may kumikislap na liwanag sa aking mga mata. May 5 minuto pa. Pagkatapos ay hinugot mula sa bulsa ang pakete ng sigarilyo na nahuli kanina. At eksaktong itinapon sa bisig ni Zhang Xiaomin mula sa ilang metro ang layo. Dapat sapat ang sigarilyong ito para makapalit kayo ng maraming gamit sa kampo. Isipin mong utang ko ito sa tatay mo. Patungo sa kanluran, sa kampo ng si Huan Shan. Huwag kang lumingon. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon ako at hindi na siya tiningnan pa. Kundi hinahatak ang pagod na katawan patungo sa bamboo raft. Tumingin si Zhang Xiaomin sa aking matatag na likuran. At tiningnan ang aking ama na may mahina ng hininga sa kanyang mga bisig. Matinding inapakan niya ang lupa at pumasok sa kabinang yate. Dinala ang ama at anak na nawala sa madilim na gabi ng ulan. Samantalang ako ay nakatayo sa barkong malapit ng bumagsak. Natahimik na nag-iisip ng oras. Sa unang segundo ng pagpasok sa ikalawang araw. Ding! Na-update na ang bilang ng pag-disassemble ngayon. Biglang pinisil ko ang kanang kamay sa workbench sa ilalim ko. Mahigpit na hinawakan ng kaliwang kamay ang deck ng bangkang malapit ng lumubog. Disassemble. Sa susunod na saglit, isang napakaliwanag na gintong liwanag. Sumabog mula sa ilalim ng workbench. Ang liwanag ay mabilis na kumalat sa deck. At ang dambuhalang nilalang na dati lumulubog. Biglang tumigil sa ere nang hindi gumagalaw. Sa espasyong ito kung saan hindi gumagana ang mga batas ng pisika. Ang katawan ng barko ay agad na nagsimulang magwasak. Lahat ng material ay naging napakaraming maliliit na tuldok ng ilaw. Nasabik na dumaloy papunta sa puso ng mesa ng trabaho. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang liwanag. Ang isdang bangka na may bigat na ilang dose-dosenang tonelada sa ibabaw ng dagat ay tuluyang nawala. Nawala ang suporta ng mga bangkay ni Chen Yang at Zhuang Yu. Parang dalawang basura na supot na nililipad ng alon. Habang ako ay nakaupo sa nag-iisang maliit na balsa.
Tinitingnan ang isang bungkos ng mahahalagang materyales na nakabitin sa itaas ng workbench. Matagumpay na disassemble. Binabati ang host na nakakuha ng 20 piraso ng pang-araw-araw na antas na anti-kalawang kahoy na tabla. 0 piraso ng pang-araw-araw na antas na bakal na tabla para sa konstruksyon. 5 piraso ng pang-araw-araw na antas na pinatibay na salamin. Mataas na kalidad na bakal na core coil 2 mataas na kalidad ng buhay na pinatibay na salamin 5. Mataas na kalidad na tanso na core coil 2 mataas na kalidad na tanso na core coil 2. Mataas na kalidad na tanso na core coil 2 mataas na kalidad na gasolina diesel 50 litro na nakabote 1. Mataas na kalidad na gasolina diesel 50 litro na nakabote 1. Nasirang espesyal na bahagi ng bangkang pangista diesel engine ay maaaring ayusin 1. Tumingin ako sa mga bagay na ito at hindi ko maiwasang magkunot ng noo. Ganito kalaking bangka ay na-disassemble na ito. Ngunit sa paalala ng sistema, saka ko lang naintindihan. Ang dahilan pala ay limitado ang kapangyarihan ng workbench. Pinuri-puri ang mga materyales. Isang iglap kong iniisip, inilagay ko lahat sa space ring. Dahil umabot sa 7 puntos ang mental value. Ang kaukulang espasyo ay lumawak sa 7 cubic meters. Biglang yumanig muli ang workbench. Nadiskubre na ang mga materyales ay sapat na para sa kasalukuyang core upgrade ng sasakyan. Maaaring upgrade ito sa unang antas ng basic survival ship. Agad bang i-upgrade? Ang sakit ng ulo dahil sa lagnat ay nagpapalabo ng aking paningin. Agad akong pumili ng pag-upgrade. Sa susunod na sandali, ang mga materyales mula sa space ring ay lumipad palabas. At biglang sumanib sa kahoy na balsa sa ilalim ng aking mga paa. Ang buong balsa ay naging isang bakal kahoy na bangka na puno ng matipuno at magaspang na ganda. Isang istruktura na kalahating bakal, kalahating kahoy. Para itong isang miniaturized na armored na sasakyan sa tubig. Hindi ako makapaghintay na pumasok sa cockpit. Biglang naging tahimik ang mundo sa loob. Bagaman simple lang ang cockpit. Ito ay tuyo at ligtas. Tinitingnan ko ang sarili kong maliit na mundo. Ako na muling nabuhay matapos ang pagtataksil. Sa sandaling ito, medyo namumugto ang aking mga mata. Noong nakaraan, nagtatrabaho ako ng walang reklamo sa bangka. Hindi lang nagpapasalamat si Chuksin at ang pamilya niya. Iniisip pa nilang karapatan nila iyon. At palagi nilang pinapahirapan ako. Ngayon, nakuha ko na ang dangal na mabuhay sa apokalipsis. Sa init, niyayakap ko ang aking katawan. Unti-unting nalulunod ang aking kamalayan sa dilim. Kinabukasan, maaga akong bumukas ng pinto ng control room. Dumila sa tuyong labi. Kumikirot din ang tiyan. Mukhang kailangan na talagang maghanap ng paraan ngayon. Sana sa susunod, malutas ang problema sa pagkain at inuming tubig. Samantala, sa mataas na klase ng Fengjiang Garden, nagmamadaling itinapon ni Chuksin ang cellphone sa sofa. Nakakainis na talaga. Walang kuryente na talaga. Tumingin sa natitirang kalahating pakete ng biskwit sa mesa. Hawak ang kumakalansing tiyan. Puno ng galit ang mga mata. Si Lufan na tarantado. Patay na ba siya? Pati mensahe ko hindi sinagot. Pagkatapos ng sinabi, dumating sina Cha at Tito. Tahimik na hinila si Chuksin sa sulok ng kusina at ibinaba ang boses. Xiner ah. Mukhang totoong ang nalunod na yung batang si Lufan. Ngayon, yung kaunting pagkain dito sa bahay. Isang pagkain ni Chenzi ay katumbas ng 3 pagkain natin. Kung magpapatuloy ito, lahat tayo ay magugutom. Si Chuksin ay nagmukhang malungkot sa narinig. Ngunit sa mga mata ng ikalawang tiya, may kumikislap na galit. Mayroon akong paraan. Sa bahay ng matatandang kapitbahay may inflatable raft. Noong una binili para sa apo na maglaro sa tubig. Pahintulutan si Chenzi na kunin ito. Dalhin natin ito para makaalis tayo. Nagulat ang pangalawang tiyuhin. Hindi niya inasahan na ganito kapangit ang asawa ni Z. Sandaling nag-isip si Chuksin at tumango. Agad na pumasok sa kwarto. Ilang minuto pagkatapos pakinggan ni Chenzi ang suhestyon ni Chuksin. Pumunta siya sa sala at kinuha ang kutsilyo sa tabi. Pwede naman. Pero sa bahay sa tabi, may anak na halos 40 taong gulang at malaki ang katawan. Kung ako lang, baka hindi ko kayanin. Ikalawang tito, kailangan mo akong tulungan. 2 tao ang may hawak na kutsilyo ng gulay at palihim na lumapit sa pintuan ng kapitbahay. Agad silang kumuha ng AAV bar at marahas na pinasok ang pinto ng kwarto. Isang kalagitnaang lalaki ang nagwalis ng kutsilyo at sumigaw. Ano ang gusto ninyong gawin? Lumayas kayo. Napailing si Chenzi at biglang sumugod. Ang kutsilyo sa kamay niya ay diretso sa liig ng kalaban. Nag-aral siya ng sanda ng ilang taon at napakadilim ng kanyang kilos. Hindi pa nakakariak ang kalalakihang nasa gitnang edad. Nabutas ang liig niya ng malalim na hiwa. Sumigaw at sumugod ang matandang mag-asawa ng buong lakas. Biglang nawala ng kontrol ang eksena. Sa gitna ng kaguluhan, ang hita ng pangalawang tiyuhin ay tinusok ng matanda bago siya namatay. Sinamantala ni Chenzi ang pagkakataon at agad na pinatay ang dalawa. Sumigaw ng sakit ang pangalawang tiyuhin at bumagsak sa lupa. Nakanganga sa buong bahay na puno ng kalunos-lunos na kalagayan, nanginginig. Ozu! Tulungan mo ako, mabilis. Inalis ni Chenzi ang dugo sa tabak niya. Humihingal habang lumalapit. Tumingin ng nakataas ang ulo sa ikalawang tito. Malalim ang sugat ni Tio. Dalhin mo ako agad para balutin. Umupo si Chenzi, ang boses niya ay nakakakilabot na kalmado. Kasama ka pa, kailangan pa kitang bigyan ng pagkain. Kailangan pa kitang alagaan. Ganyan lang kalaki ang bangka. Ganito na ang edad mo, pero isa ka pa ring pabaya. Huwag mo na kaming pabigatan. Namulat ng malaki ang mga mata ang pangalawang tiyo, hindi pa nakapagsumamo. Biglang may malamig na pakiramdam sa dibdib. Nakangiti si Chenzi ng walang ekspresyon. Inusog niya ang hawakan ng kutsilyo sa dibdib ni Kuya. Patay na, tapos na ang lahat. Para hindi na mahirapan ang lahat. Hindi akalain na pangalawang pagpatay na ito. Pakiramdam ko ay parang nakakabaliw pa rin. Matapos magpahinga, nahanap ni Chenzi ang inflatable raft.
Kinuha ang lahat ng mga gamit sa loob ng bahay. Sa huli, itinapon ang katawan ng tiyuhin mula sa bintana. Ibinuhos sa baha sa ibaba. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik si Chenzi sa loob ng bahay. Nakita niyang hindi pa bumabalik ang tiyuhin. Agad na nagtanong sina Chuksin at ang tiyahin. Namumula ang mga mata ni Chenzi. Sobrang brutal ng mga halang na iyon. Inakay ng tiyuhin ko para iligtas ako. Pinarusahan siya nila sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng bintana. Nanginig ang mga mata ng tiyahin ko at umiyak ng malakas. Natakot si Chuksin kaya tinakpan niya ang bibig niya at umagos ang luha. Yumakap si Chenzi kay Chuksin. At inilubog ang ulo niya sa balikat niya. Sinsin, mabuti na lang at buhay pa ako at nakabalik. Magpapagaling muna ako ng 2 araw bago tayo umalis. Tiyak na gagawin kong makaligtas ka. Lubos na naantig si Chuksin. Mahigpit niyang yayakap ang lalaking puno ng dugo. At sa oras na ito, 12:00 na ng hapon. Naupo ako sa ulo ng bangka. Nagsasalo-salo sa mga huli kong huli kanina umaga. Sa 5 pangingisda kanina umaga. Maliban sa mineral water at beef jerky na pang-suporta sa buhay. May isa pang malinis na goma na tubo. Kabit ng kahoy at isang pakete ng quartz sand. Kahit na mga pangkaraniwang gamit lang ito. Pero sa panahon ng katapusan ng mundo, magagamit ang mga ito bilang magagandang bagay. Lumipas ang ilang sandali. Nagmadali akong magpatuloy sa pangingisda. Habang biglang bumaba ang float, sumabog ang berdeng liwanag. Ang nahuli kong bagay ay nagpatigil ng aking paghinga sa isang iglap. Matagumpay na nahuli ang isang 64 type na baril. Antas ng bihira, mahusay. Napakatibay ngunit ang kapasidad ng magasin ay 7 bala lang. Sa mundong ito nagumuho na ang kaayusan. Ito ang tanging katotohanan. Swerte na swerte talaga ako ngayon. Maingat mo itong inilagay sa espasyo ng singsing. Tumaas ang tiwala at nagpatuloy sa pangingisda. Ngunit 2 oras ang lumipas. Sa ika-7 pamimingwit, nakakuha ng isang pangkaraniwang panghangin na lighter. Sa ika-8 pamimingwit, nakakuha ng isang komportableng vacuum-compressed na duvet. Hindi ko maiwasang mag-isip. Saan ba may mga bata na laging umiiyak? Saan ba may mga sugarol na laging natatalo? Babalik ko ang karangalan ng mga mangingisda. Talagang sa aking ika-9 na paghahagis na nakatuon ako ng buong puso. Muling sumindi ang matagal nang inaabangang berdeng ilaw sa palutang. Ha. Bigyan mo ako ng huli. Tagumpay sa pangingisda. Nakuha ang mahusay na blueprint ng panimulang drip-type freshwater purifier. Masaya akong pinalakpakan ang aking hita. Agad ilagay ang plano sa workbench para tingnan. Isang payak pero makaliligtas sa buhay mong aparato. Mas mababa ang gasto sa enerhiya kumpara sa distillation. Mas matatag ang nalikhang malinis na tubig. Ngunit dahil walang kuryente at high pressure pump, ang proseso ay matagal na parang gusto mo na itong wasakin. Nakatingin sa workbench, bahagyang nakakunot ang noo mo. Ayos lang naman ang ilang mga materyales na pangalawa. Pero masyadong nakadepende sa swerte ang pangunahing materyal sa pangingisda. Kung sakaling walang mahuli sa freshwater, karamihan ay talo na. Tumingala ako at tumingin sa malapit. Sa harap, 200 metro ang layo ay isang 30 palapag na opisina. Siguradong may aquarium o mga kagamitan sa paglilinis ng tubig sa loob. Hindi dapat mahirap tanggalin ang isang household reverse osmosis membrane filter element. May baril at kutsilyo, maghahanap sa gusali. Ngunit sa sandaling pinatakbo ang makina, biglang nanigas ang hangin. May nakasulat na malinaw na pulang letra sa mesa ng trabaho. Malubhang sira ang estado ng makina. Kailangan gamitin ang dekalidad na mechanical repair kit o mga piyesang kapantay nito para ayusin. Pinadyak ko ang aking noo gamit ang palad. Kahapon ay abala ako sa pag-upgrade ng katawan ng barko. Nakalimutan kong sira pala ang makina na ito. Nakangiti ako habang kinuha ko ang isang kahoy na tabla mula sa space ring. Pagkatapos ay gumawa ng pansamantalang panghampas gamit ang panggatong na kutsilyo. Nagsimula na akong bumalik sa estado ng isang primitive na tao. Sa isang parang pag-crawl na bilis. Patungo sa gusali na iyon na parang nakalakad na parang pagong. Matapos ang kalahating oras na ehersisyo ng lakas. Pagod na ako, sa wakas ay nakasandal sa salamin sa labas ng 18 BK floor ng gusali. Tumingin mula sa salamin sa dingding. Nandoon ang kumpanya na bahagyang binaha. Inipit ko ang bangka sa loob ng bintana. Mahigpit kong yayakap ang machete sa kamay. Sa kabilang kamay, nararamdaman ko ang model 64 na baril sa loob ng espasyo. Humitit ng malalim, tinawid ang bintana papasok sa loob. Kasing taas lang ng tuhod ang tubig. Bawat hakbang ko ay maingat na maingat. Mabilis na tumingin sa paligid. Sa dilim, napagtanto kong ito ay talagang walang laman. Ito ay nasiyasat na. Pagkatapos, patuloy akong tumingin sa ilang kumpanya. Ngunit pareho ang sitwasyon. Natatakot akong ang mga nakaligtas sa gusaling ito ay bumuo na ng isang organisadong grupo. Humihikbi ako at tumingin sa kisam. Dahil nga nakolekta na ang mga supplies. Para hindi na kayo maghanap-hanap pa isa-isa. Diretso na lang kayong pumasok at agawin. Ngunit nang malapit ka nang dumaan sa isang maliit na opisina, biglang sumabog ang isang malakas na amoy ng kalumaan at nabubulo. Akmang huminto ako at huminga ng mahinhin. Lumapit sa dingding at pumunta sa pintuan. Ngunit sa susunod na eksena, sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita mo pa nga ang nakakatakot na eksena sa loob. Ang sama naman. Sa kabila ng maliit na opisina, may 4 o 5 bangkay na nakakalason ang itsura. Malinaw na nakaranas sila ng paghihirap noong buhay pa sila. Ito pa lang ang ika-6 na araw ng apokalipsis. Hindi pa ganap na nalulunod ang katarungan sa baha. Pero ang mga tao dito sa gusali ay para ng hindi na tao. Ngunit nang naghanda na akong umatras, biglang narinig ko ang mabigat na hakbang at mga salita mula sa itaas ng hagdan. Mabilis akong umatras at nagtago sa anino sa tabi upang magmasid ng tahimik. Pagkalipas ng ilang segundo, 2 lalaki na nakasuot ng maruming suit at mukhang pagod na pagod. Isa sa unahan, isa sa likuran, ay may dalang isang sariwang bangkay. At bumaba sila pababa.
Parang nagtatapon lang ng basura ang dalawang tao. Itinatapon nila ang bangkay sa opisina na puno ng patay. Yung lalaking naka-eyeglasses sa likod, nagpahid ng pawis sa mukha at nakaramdam ng Ang sama ng ginawa, para lang sa kalahating tinapay. Binastos sila ni Peng at ng ilang tao. Bago pa man makain, nawala na sila. Nanginginig ang matangkad na lalaki sa unahan sa takot. Agad niyang pinakiusapan na tumahimik. Pagkatapos ay mahina niyang binigkas ang amitofo sa bangkay. Dali-dali siyang lumingon at tumakbo pataas ng hagdan. Tinitigan mo ang hagdang nilisanan ang dalawa ng may malamig na tingin. Mukhang si Ji. Peng ang hari ng gusaling ito. Ibig sabihin, ang pangunahing material na filter. Malamang ay nasa pugad ni Ji. Peng ito. Sinuri ko ang magasin. Pagkatapos alod ang baril. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Sa opisina ng chairman sa pinakamataas na palapag ng gusali. 3 kalalakihang nasa tamang edad at maayos ang itsura. Ay nakaupo ngayon sa mga leather sofa. Pinisil ni Ji. Peng ang kanyang maliliit na mata na parang siwang. Kakatapos lang tumawag ang satellite phone. Nandoon pa rin ang mga koneksyon ko sa kabila ng Sihuan Mountain. 5 araw mula ngayon. Magpapadala sila ng bangka para kunin tayo papunta sa kanlungan. Sikso na may hairstyle na Mediterranean. At sinyo na maliit ang katawan. Puno ng mapagpuring ngiti ang kanilang mga mukha habang nagbubunyi. Aba, talagang malawak ang koneksyon ninyo. Tama. Makatutulong ang mga kapatid sa oras na iyon. Nakasalalay na kami sa inyo. Si Ginoong Peng ay nasisiyahan sa mga mapagpuri na tingin. Isinilip ang walang laman na lata ng karne. Ilang suplay at mga babae pa ang natitira. Si Ginoong Xu ay nagkuskus ng kanyang mga kamay ngunit may pagdududa. Mayroong higit sa 10 pang babae sa ilalim. Sa mga may magandang anyo, may 5 o 6 pa sigurong natitira. Sapat na ito para sa inyong libangan sandali. Ngunit mukhang hindi na ito sapat na mga suplay. May bahid ng paglalaro sa tono ni Ginoong Peng. Ang pinakawalang halaga ngayong katapusan ng mundo ay ang buhay ng tao. Ngayong gabi, humanap tayo ng dahilan. Para si Liho at ang iba pa ay magdulot ng kaguluhan. Huwag nang sayangin pa ng mga taong ito ang pagkain. At this time, sa open plan na opisina sa ika-29 na palapag. Sobra sa 100 mga nakaligtas ang nagsisiksikan dito. May isang batang babae na payat. Mga 1.5 metro ang taas, 200 kilo ang timbang, si Zuk Xiaoli ay nagsalita. Yung mga babae na pumunta doon nitong mga nakaraang araw. Baka nag-enjoy sa masarap na pagkain at inumin. Kahit na nagbebenta ng katawan, mas okay pa rin kaysa magutom dito. Si Yao na mahina at payat ay may malungkot na mata at medyo kabado. Walang isa sa mga ate na pumunta sa taas ang nakabalik. May mangyayari kaya? Pero si Zuk Xiaoli ay nag-angat ng kilay na puno ng pagmamaliit. Yung mga iyon talaga ang gusto magpasikat sa mayaman. Ngayon ay natupad na ang pangarap nila. Sino pa ang gustong bumalik sa kulungan ng baboy na ito? Pagkatapos ay sinadyang mag-ingay pa at magreklamo. Pero yung mga amoy lalaki na yun ay talagang pangit ang tingin sa mata. Kahit isang magandang tao tulad ko ay hindi makita. Ngunit sa oras na ito, biglang may ingay sa pasukan ng bulwagan. Ang lalaking may maikling gupit na si Liho. Kasama ang ilang malalakas na lalaki ay pumasok. Siya ay tiwala ni Ginoong Peng. At siya rin ang namamahala sa mga nakaligtas sa palapag na ito. Agad na nagniningning ang mga mata ni Zuk Xiaoli. Parang isang tangkang-tangkang tangke ng laman ang sumugod. Nanginig pa ang sahig ng 3 beses. Sadyang nilalaro niya ang kanyang malakas na boses na parang boses ng pato habang nahihiya siyang nagsalita. Kuya Liho. Ngayon, pipili ba ulit kayo ng tao para magpakasaya? Tingnan mo, maputi at medyo mataba ako, kaakit-akit. Sasabihin kong matutuwa si Ginoong Peng. Biglang nanahimik ang buong lugar. Lahat ay nakatingin ng nakabukas ang mga mata. Sa babaeng medyo mataba na halos parisukat ang hugis. Nagsusuka sa loob ng tiyan. Ngumiti ng bahagya si Liho. Pilit niyang tinatago ang kanyang pagkahilo. Dahil walang nakakaalam. Hindi talaga siya dito para magpasikat. Kundi para sa malaking paglilinis mamaya sa gabi. Unahin ang alisin ang ilang nakakalitong pasaway. Lumiko siya ng 2 hakbang pabalik at nagbigay ng senyas sa mga tauhan niya. Isa na itong malaking baboy. Dalhin na natin. Naintindihan ng mga tauhan at pinigilan ang nega nilang reaksyon, nagpipigil ng sama ng loob at nagpapanggap na masaya. Magandang babae, sumama na kayo sa amin. Naghihintay si Pangulo Peng sa taas. Akala ni Zuk Xiaoli na siya ang napili. Humarap ng may kayabangan at nag-iinit na ulo. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Liho na maganda si Xiaoyu sa tabi. Maganda yung babae. Ipapakita rin kay Peng ang tungkol dito. Pero nang tumayo si Xiaoyu, biglang sinipa ni Zuk Xiaoli sa tiyan niya. Dahil dito, bumagsak ang likod ng ulo ni Xiaoyu sa lupa. At agad siyang nawalan ng malay. Si Zuk Xiaoli ay nagpapanggap na nag-aalala. Ay, pasensya na, Xiaoyu. Ate, hindi ko sinasadya. Kakaslide lang ng paa ko. Ngunit sa kanyang isipan, hindi siya pwedeng pahintulutan na may ibang makakuha ng pagkakataong ito. Nakita ni Liho na si Xiaoyu ay halos walang malay. Kaya't kailangan niyang mahinang utusan ang kanyang mga tauhan. Halos hindi na kaya ng babaeng ito. Hanapin mo ang isang tao para itapon sa ibaba. Huwag mamatay dito. Pagkatapos sabihin iyon, dali-daling iniwan ni Zuk Xiaoli ang bulwagan. Pumasok sa pasilyo. Bagaman bobo si Zuk Xiaoli, naramdaman niya ang kakaiba. Dahil sa direksyong dinadala siya ng mga taong ito. Hindi ito ang internal na hagdang papunta sa 30 DA floor, kundi isang ligtas na daanan pababa. Agad siyang nagtatanong. Siguro nagkamali si Liho, kuya. Hindi ba ito ang daan pababa? Ngunit bago pa man siya makasagot, 2 malalakas na lalaki ang sumugod mula sa kaliwa at kanan. Sinubukan siyang pigilan. Biglang nagwala si Zuk Xiaoli. Sumigaw siya na parang kinakatay na baboy. Ang ilang daang kilo niyang taba ay biglang naglabas ng nakakagulat na lakas. Agad niyang naitulak ang 2 malalaking lalaki palayo.
Ang ingay ay parang yumanig ang buong gusali. Samantala sa hagdanan, napahinto ang kilos ko habang paakyat sana. Hindi makapagpigil sa pagtutok sa itaas si Sisi. May mga baboy pa sa loob ng gusaling ito. Sobrang sarap ng kinakain nila. Samantalang sa pasilyo, nagkakagulo na. Si Ili ay galit na galit at sumigaw. Mga walang silbi, sumugod kayo. Huwag hayaang mag-alala siya sa iba. Dumating ang dalawang malalakas na lalaki. 4 na matitipunong lalaki na parang baboy na pinipiga. Nagpursigi ng todo. Bago nila napabagsak si Zuxia Oli sa lupa. At mahigpit na nilagyan ng tape ang kanyang bibig. Si Liho ay pinunasan ang pawis at nag-utos ng galit. Dali, hilahin mo siya pababa at patayin. Huwag mag-iwan ng bakas. 4 na tauhan ang nagbuhat kay Zuxia Oli na nagpipilit sumuko. Nagmumura habang papunta sa baba ng gusali. Ngunit nang nasa kalagitnaan pa lang, biglang huminto ang dalawang naunang naglalakad. Parang may tao sa loob. Maingat na pumasok ang dalawa sa hagdanan para tingnan. Ngunit tahimik sa loob. Walang kahit kaunting ingay. Iniwan ng lalaking may balbas si Zuxia Oli sa kasama niya. Pumasok ka na para tingnan. Pero kakarating lang niya sa kanto. Biglang nanlaki ang mata niya. Saka siya umikot sa kakaibang posisyon. At paurong na naglakad palabas. Biglang siyang bumagsak sa lupa. Yung kasama niyang nakasusuot ng sombrero ay hindi pa makareact. Biglang may isang malamig na liwanag na sumabog palabas. Isang kutsilyo sa panggatong ang umiikot at lumilipad. Tumpak na pinatay ito. Si Zuxia Oli na nakatali sa lupa ay nasaksihan ang nakakatakot na eksena. Direktang natakot at umihi sa diaper niya. Nagsusumamo siyang kumilos ng desperado para makalayo. Sa pagkakataong iyon, lumabas ako mula sa anino. Pagkatapos ay ginamit ang dulo ng kutsilyo para alisin ang tape sa bibig ni Zuxia Oli. At tumawag muli. Kukuhanan ko ang dila mo. Sagot ka ng tapat sa tanong. Maaari kitang patawarin. Natakot si Zuxia Oli at mabilis na tumango. Ibigay mo ang lahat ng alam mo. Ibigay mo ang lahat ng alam mo ng detalyado. Nakatipon ang mga nakaligtas sa ika-29 na palapag. Si Pangulong Peng at ang mga supply ay nasa ika-30 na palapag. Para makapunta sa 30 GA floor, kailangan mong dumaan sa central stairs sa 29 GA floor. May mga armadong tao na humigit kumulang 30. Naintindihan ko na. Habang tinitingnan ko ang lalaki na nakapambunto na kahawig ko, biglang pumasok sa isip ko. Mabilis kong tinanggal ang damit ng kalaban. Isinuot ko ito sa sarili ko at binaba ang sombrero. Nanginig na si Zuxia Oli habang hinihiling na dalhin ko siya sa isang ligtas na lugar. Pero hindi ko siya tiningnan kahit isang beses. Magtago ka na lang ng maayos. Agad na nagwala si Zuxia Oli ng ma-reject. Nangambang sisigaw para makaakit ng iba. Pero paglabas pa lang ng boses niya, walang pag-aalinlangan akong pinutol siya ng isang palo. Si Zuxia Oli tulog agad ng tulog. Agad siyang bumagsak at hindi na gumalaw. Biglang lumitaw sa pintuan ng ika-29 na palapag. Binaba ko ang bayong sa ulo at binuksan ang pinto. Agad na bumati ang dalawang bantay. Kuyahan, ang aga mong nakauwi. Sila pa, nasaan sila? Sinadya kong gawing malatla ang boses ko. Biglang nakaramdam ang tatlong ito. Sabi nila, hanapin daw nila yung inahin na baboy para makapagpahinga bago umakyat. Nagpaos sandali ang gwardiya. Nang naisip niya ang katawan ni Zuxia Oli, biglang kumirot ang tiyan niya at nagsuka siya, nagwawala ang pakiramdam, nagmano siya. Sige na, Han, umakyat ka na muna. Hinahatak na ni Ho ang grupo para mag-assemble. Nagbaba ako ng ulo at pumasok. Kakatapos ko lang sa ika-30 palapag. Nakita ko ang dalawang hanay ng tao sa lobby. Mga 20. Lahat sila may dalang armas. Tahimik akong nakatayo sa dulo ng grupo at nagmamasid. Alam kong hindi makatotohanan na sumugod gamit ang 7 bala ng baril. Hindi ito possible. Dumating si Liho na may nakabukas na kamay. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at sumigaw. Kayo ay mga piling elite na pinili ko at ni Pangulong Peng. Isang misyon lang ang gabing ito. Linisin ang mga inutil at pangit na palaging kumakain pero hindi nagtatrabaho. Lahat sila. Kapag natapos natin ito, darating ang barko sa loob ng 5 araw. Makakasama natin si Ginoong Peng papuntang Sihuan Mountain para magpakasasa. Biglang napuno ng kasabikan ang lahat. At ang mga mata nila ay puno ng kasakiman. Pero sino inaasahan, si Liho ay diretso sa dulo ng grupo ko. Bigla akong nanlambot, akala ko mahuli na ako. Agad akong nagpakita ng pabilog na kilos ng kamay. Handa nang pumutok ng baril anumang oras. Pero sa susunod na segundo, malakas na pinatukod ni Liho ang kamay sa balikat ko. Xiao Han, ikaw ang pinaka-pinapahalagahan ko. Ikaw ang magiging leader ng misyon ngayong gabi. Lubos akong naguluhan, sa isip ko ay sigaw. Hindi naman, pere. Pupunta lang ako para kumuha ng materyales. Sobrang binabago mo ang aking mood. Pero sa pagkakataong iyon, kinailangan kong pilitin ang sarili at tumango na nakayuko. Akala ni Liho ay nanginginig ako kaya nilapitan at nagbanta. Huwag mo akong lokohin. Ako ang boss dito. Gagawin mo ang sinabihan kong gawin mo. Pagkatapos magsalita, bumalik sa mapanlin lang ng ngiti. Iniutos sa lahat na maghiwa-hiwalay at magpahinga. Kapag dumilim, aalis na. Plano ko sanang makatakas ng palihim. Pero tinawag ako ni Liho gamit ang kamay. Tara na, maliit na Han. Gusto tayong makita ni Ji. Peng, tandaan, kaunti lang ang sasabihin, madalas tumango. Kahit napuno ako ng pag-aalinlangan sa puso. Kailangan kong magpakatatag at sumunod kay Liho. Pumasok kami sa opisina ni Ji. Peng, sa harap ng malaking bintanang mula sahig hanggang kisam. Nakaupo si Ji. Peng na nakatalikod sa amin sa isang leather na upuan ng boss. May hawak na sigarilyo sa kamay. Nakatingin sa dagat sa labas ng bintana. Nang umupo kami, nagtapon siya ng 2 piraso ng Dove chocolate. Tikman mo. Dati, kahit aso ay ayaw kumain ito. Ngayon, mas mahal pa ito kaysa sa ginto. Agad na binuksan ni Liho ang pakete at isinubo ito. Nagtanong siya kay Pangulong Peng kung ano ang utos.
Dahan-dahan na humarap si Pangulong Peng, mababa ang tono. May tawag mula sa kanlurang Sihuan Mountain. May lumitaw na mga mutant na isda na labis ang agresyon sa dagat. Pinalitan ang malaking barko ng speedboat. Limitado ang mga pwesto sa pagsakay. Bigla akong nagulat. Dapat ay 6 na araw pa bago lumitaw ang mga mutant na isda. Bakit nangyari ito ng mas maaga? Posible bang nagdala ng butterfly effect ang muling pagsilang? Sa oras na iyon, palaging itinatataas ang 3 daliri. Sinasabi na 3 tiket lang ang mayroon. At nagpapanggap na pinapalma kami ni Liho at ako. Sinasabi na kami ang kanilang pinakamahalagang tauhan. Siguradong may bahagi kami. Biglang naging masigasig ang tingin ni Liho at agad na nagpasalamat. Sumunod ako at mahinang nagpasalamat habang nakababa ang sombrero. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Peng at naging malamig. Sobrang dami ng tao dito. Kapag dumating ang barko, tiyak na magulo. Yung mga tao ni na Executive Su at Executive New, ngayon ay mga pabigat na. Sa oras ng operasyon mamaya, ay ayaw kong makita silang makahinga pa kinabukasan. Agad na tumayo si Liholi at nag-gesture na parang tinatanggal ang hilo. Huwag mag-alala, Pangulong Peng. Kung magkakaroon ng kaguluhan ngayong gabi, dadalahin ko si Xiaohan para ayusin sila. Agad na pinapunta ako ni Pangulong Peng para magpahinga. Kailangan niyang makipag-usap kay Liho tungkol sa pribadong bagay. Hindi ko na kailangang humiling, agad akong umalis. Ngunit pagkapasara ko ng pinto, narinig ko si Pangulong Peng na bumulong kay Liho. Sa katunayan, 2 tiket lang ang mayroon. Bagamat tapat si Xiaohan. Masyado siyang matigas ang ulo. Mas mabuti pang dalhin ang 2 lata ng pagkain. Kapag natapos na ang usapan kay Xu at sa iba pa, madali na ring maalis si Xiaohan. Nagtaka si Liho sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos ay nagpakita siya ng malupit na ngiti. Tama ang nakikita ni Pangulong Peng. Matagal ko nang hindi gusto siya. At si Pangulong Peng pagkatapos umalis ni Liho. Tumingin sa paglubog ng araw sa labas ng bintana, may ngiti ng pang-uyam. Liho, Liho. Talagang isang magandang aso. Ngunit sayang, 1 tiket lang ang mayroon. Habang dumarating ang gabi, walang kuryente sa opisina. Tanging ilang drum na bakal lang ang may apoy mula sa mga paa ng mesa at tabla. Ang liwanag ng apoy ay bahagyang nagbigay ilaw sa bulwagan. Sa tulong ng apoy, natukoy ko kung saan nakaimbak ang mga supply. Nasa dating opisina ng pananalapi, at may 6 na malalaking lalaki na nakabantay sa pintuan. Nagbabantayan sila sa isa't isa. Sa pagitan ng siwang ng pinto, bahagya kong nakita ang mga supply sa loob. Sa sulok ay nakatayo. Ilang pirasong na disassemble na commercial water purifier. Bigla akong natuwa sa aking isip. Hindi na bigo ang masipag na tao. Sa wakas ay natagpuan ko na. Ngunit habang nag-iisip ako kung paano ito kukunin, biglang may isang malaking kamay na malakas na humampas sa aking balikat. Narinig ko ang boses ni Liho. Xiaohan, ano ang tinitingnan mo? Oras na, sumama ka na sa akin. Unahin na natin ang seryosong gawain. Napalingon ako sa mga bantay at kay Liho. Alam ko na hindi wise ang direktang pag-atake. Mas maganda kung gagamitin natin ang kanilang plano. Hintayin nating magulo bago tayo kumilos. Kaya tahimik lang siyang tumango. Sumunod kay Liho sa lugar ni na Ginoo Xu at Ginoo New. Nakatayo ang dalawa sa harap ng isang marangyang kwarto. Kahit gaano pa kalakas ang soundproof, maririnig pa rin ang mga halinghing ng lalaki at babae mula sa loob. Umisi si Liho ng mapanlait at binigyan ako ng tingin. Sa susunod na sandali, biglang pinakawalan ang isang malakas na sipa sa pinto. Natatakot si Ginoo Xu na naglalaro ng taguan. Biglang nagsimula siyang magmura ng malakas. Liho, ayaw mo nang mabuhay. Maglakas loob ka, sa kwarto ni Ann. Liho, isinarado ang pinto. 2 panggupit na kutsilyo ang kumikislap sa liwanag ng kandila. Pasensya na sa pagkaabala. Inutusan ako ni Pangulong Peng na iparating ito sa inyo. Kailangan ng inyong kooperasyon para mamatay. Sumigaw si Ginoong New habang hinahanap ang bakal na tubo sa tabi ng kama. Pero hindi binigyan ni Liho ng pagkakataon. Mabilis siyang sumugod. 2 kutsilyo ang sumasayaw ng walang puwang. Diretso niyang ipinadala ang 2 tao sa muling pagsilang. Ang mga babae ay sumisigaw at nagtatakbuhan. Ngunit naharang ko sila sa pintuan. Isang babae ang nakaluhod sa aking paanan at nagmamakaawa. Kuya, pakiusap, wag mo akong saktan. Gusto ko lang magpalit ng paraan ng pagsasalita. Handa akong gawin ang kahit ano. May komplikadong tingin sa mata ko. Alam kong gaano kahirap mabuhay sa mundong ito para sa mga ordinaryong tao. Agad kong binuksan ang pinto para palabasin sila. Sa katunayan, mas magulo ang sitwasyon, mas madali akong makakakuha. Pero nang subukan kong aikot ang hawakan ng pinto, biglang sumugod si Liho na nagangalit sa galit. Sa isang iglap, naayos na ang ilang babae. Biglang huminto ang mga sigaw sa loob ng bahay. Dahan-dahang lumapit si Liho sa akin, ang boses niya ay madilim. Xiaohan, nakaalis na si Naksu at ang iba pa. Ngayon, ikaw na ang susunod. Ngunit nakatingin ako kay Liho na unti-unting lumalapit. Biglang umangat ang sulok ng aking labi. Sa susunod na segundo, inalis ang sombrero at ipinakita ang estrangherong mukha. Liho, hindi maganda ang maging ganito ka walang puso, di ba? Si Liho ay biglang napapikit ang mga mata at sumigaw. Sino ka, si Xiaohan? Ngunit sa susunod na segundo, isang madilim na baril ay agad na itinutok sa kanyang noo. Ihagis ang kutsilyo at itaas ang kamay. Hawak ko ang baril sa isang kamay, walang emosyon. Humigop si Liho ng malalim na hangin at binitiwan ang kanyang kamay. Nahulog ang 2 panggugupit na kutsilyo sa lupa. Nagmamasid siya sa akin habang nag-iisip. Sigurado siyang kayang balutin ang aking leeg sa loob ng 7 hakbang. Ngunit nagkukunwari siyang humihingi ng awa. Ngunit bigla siyang sumugod sa akin. Ngunit hindi ko pinindot ang gatilyo. Sa halip, pinalakas niya ang kanyang braso na parang gusto niyang batuhin siya ng baril. Si Liho ay labis na nagalak, iniisip na walang bala ang baril. Ngunit sa sandaling inihampas ko ang aking braso. Biglang nawala ang baril.
at sa halip ay isang hiwalay na panggugupit ng kahoy. Sa ganitong lapit, tumpak na tinamaan ng panggugupit ng kahoy si Liho sa pader. Si Liho ay napapikit ng malaki ang mga mata. Tinitingnan ang palakol sa dibdib. Tinitingnan din ang baril na muling lumitaw sa aking kamay. Biglang bumagsak ang buong pananaw ko sa mundo. Paano naging palakol ang baril? Lumapit ako at hinugot ang palakol. Ito ang tinatawag na matalinong panlaban. Siya oho, nandyan sa labas ang mga tauhan mo. Malakas ang putok ng baril, madaling magdulot ng alarma. Nakanganga si Liho, nakatitig ng tuluyan siyang namatay. Inalis ko ang palakol. Inayos ko ang gamit at itinulak ang pinto palabas. Mahigit 20 tao na ang nagtipon sa bulwagan. May nagtanong ng nagdududa. Nasaan si Kapitan Han at Kuya Ho? Tahimik akong umubo. Nagka-constipation si Kuya Ho habang dumudumi. Hayaan nating mauna tayo. Biglang nagulo ang tao, walang naglakas loob na kumilos ng walang pahintulot. Bigla akong umangat ng boses at sumigaw. Tanong. Wala ba kayong sariling isip? Napakadali ng utos ni Pangulong Peng. Saksakin ang sinuman na makita. Kailangan ko bang turuan kayo kung paano humawak ng kutsilyo? Sino man ang maantala sa pagpunta sa Western Mountain? Ako ang unang magpapahamak sa kanya. Ang kanyang sigaw ay tuluyang nagpahupa sa lahat. Isang matandang may karanasan ang agad na lumabas at sumang-ayon. Kasama ang mga tao, hati-hating 3 grupo, tumakbo papunta sa hagdang. Kabilang na ang 6 na tagapagtanggol na nagbabantay sa mga supplies. Sila rin ay sumugod pababa. Sa loob ng 1 minuto, ang 30 palapag ay naging walang tao. Nakangiti ako habang humarap at mabilis na tumakbo papunta sa silid ng mga materyales. Hindi naman gaanong marami ang mga materyales sa loob. Ngunit wala akong oras para magmasid ng mabuti. Diretso akong pumunta sa sulok kung saan naroon ang purifying water machine. Isang saksak at nabasag ang labas. Matagumpay kong nakuha ang 5 na dekalidad na filter na labis ang saya ko. Ngayon, malaking kita na ito. Sa mga ito, makakagawa na ako ng purifying water machine. Maaari pa ring masiguro ang mga susunod na gastusin. Ngunit habang ako'y abala sa pagkuha ng mga gamit, isang lamig na parang tinusok ang likod ko. Ang biglang nagdulot ng kilabot sa aking ani. Sa susunod na sandali, isang malamig na punyal. Tahimik na nakadikit sa aking likod sa baywang. Narinig ko ang malamig na boses ni Ginoong Peng sa aking tenga. Alam ko na hindi ka tama, bata. Saan napunta si Liho? Baka napatay mo na siya. Bigla akong nanig at hindi ko inakala. Natahimik na lumapit si Gi. Peng, paano ako makakatakas ngayon? Biglang umusad ng kalahating pulgada ang kutsilyo sa kamay ni Gi. Peng, at natusok ang damit ko. Patuloy pa rin siyang humahawak sa akin. Pero di niya mahanap ang armas, ang nahawakan niya ay filter lang. Hindi niya mapigilan ang pagtawa. Akala ko ang niloloob niya ay ito pala. Madali niyang napapatay si Liho at nakalusot pa. Per, may kakayahan ka, tunay kang magaling. Pagkatapos niyang ibalik ang filter, umatras siya ng bahagya. Nagpakita ng anyo ng paggalang sa mga marurunong. Hindi kita papatayin. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Bibigyan kita ng tiket papuntang Sihuan Mountain. Maging tiwala mo ako. Tulungan mo akong magtayo ng isang imperyo ng negosyo sa katapusan ng mundo. Tiningnan ko ang kanyang mayabang na mukha. Bahagyang umangat ang kanyang labi na may pagdududa. Ganyan lang. Walang interes. Isang sirang tiket ng bangka, gusto mo akong gawing alalay. Ang taong ito ay parang naging tanga sa pagiging hari ng lupa. Ang ngiti sa mukha ni Ginoong Peng ay biglang nanlumo. Nagmamatigas ka, kakainin mo ang parusa. 10 taon na akong hindi nakipag-away. Hindi ko alam kung nawala na ang aking kakayahan. Kakalma lang ng musika. Bigla akong tinamaan ni Pang na isang suntok sa dibdib. Biglang humingal na parang nasakal, bumangga sa pader, at nanlambot ang mga kamay at paa. Wala na akong lakas na itaas pa ang kamay para magpabukas ng baril. Dahan-dahang binaba ni Pang ang kutsilyo. Binigyan niya ako ng huling pagkakataon. At sinabing magbibigay siya ng isang lihim na sigurado akong magugustuhan ko. Ito ay ang opisyal na pinili ang base sa West Huan Mountain. Hindi ito dahil sa mataas na lugar. Agad akong sumang-ayon dahil mahalaga ang buhay. Ngunit sa sandaling handa na si Ginoong Peng na sabihin ang lihim, biglang umulan ng malakas na kulog. Nanilamon ang kanyang boses. Sa labas, ang ulan ay bumuhos ng walang humpay. Biglang natigilan si Ginoong Peng sa kanyang kinatatayuan. Na may takot na tingin na nakatingin sa labas ng bintana. Impossible. Paano mangyayari ang bagay na iyon? Tumingin ako sa direksyon ng kanyang tingin. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko sa madilim na ibabaw ng dagat. Isang napakalaking anino na bumabaybay sa malalaking alon. Mabilis na lumalangway patungo sa gusali. Hindi ito bangka kundi isang buhay na nilalang. Agad na sumunod ang isang mababang tunog mula sa ilalim ng dagat. Ang buong 30 palapag na gusali ay malakas na nanginginig. Biglang nag-crack ang sahig. Ganap na bumagsak ang sahig na nagdadala ng maraming materyales. Nahulog kami ni Ginoong Peng kasama ng mga piraso ng bato. Sa lobby ng ika-29 na palapag. Patuloy ang mga sigaw ng mga nakaligtas. Biglang bumagsak ang kisame. Matinding bumagsak ang mga materyales at 2 buhay na tao sa sahig. Naglaho na ang usok at alikabok. Si Pangpang nahulog ng madumi pero mabilis na nakabangon. Umuubo siya ng may dugo sa laway at itinuro ako. Swerte ka lang. Ngayon, ayusin mo sila. Para itong iyong pagpapatunay ng katapatan. Ako'y tumawa ng malamig at dahan-dahang bumangon. Unti-unting bumalik ang pakiramdam sa aking mga daliri. Habang nakatingin sa papalapit na Ginoong Peng, bigla akong nagsalita. Narinig mo na ba ang isang kasabihan? Ano ang pinakamabilis sa loob ng 7 hakbang? Mahigpit na hawak ni Ginoong Peng ang kutsilyo, nanginginig ang mukha niya. Sa susunod na sandali, biglang pinalakas niya ang kanyang mga paa. Parang isang bala na pinalabas mula sa baril, bumagsak siya sa akin. Kung ordinaryong tao iyon, sigurado akong mababasag lahat ng buto niya sa banggaan na iyon. Pero hindi ako umatras.
Hinahawakan lang ng bahagya ang kanang kamay. Isang 64 na baril ang biglang lumitaw sa palad niya. Itinaas ang kamay, ang galaw ng pagtutok ay parang hangin at tubig. Sa 7 hakbang, mabilis ang baril. At sa loob ng 7 hakbang, matindi at mabilis ang baril. Biglang napatitig si Peng, nagulat at napasigaw. Hindi ka nagsusunod sa tamang paraan ng pakikidigma. Ngunit ang tanging narinig lang ay isang malinaw na putok. Nag-etyo sa tahimik na hall. Hanggang kamatayan, hindi niya naisip kung saan nakatago ang baril ko. Sa paningin ng lahat, biglang naging tahimik. Yung mga taong pumatay ng galit na galit. Tinitingnan ang baril na hawak ko. Lahat natakot at nagkagulo sa takot. Pero wala na akong panahon para pakialaman sila. Yung malakas na dagundong at itim na anino sa ilalim ng daga. Hindi talaga kaya ng sarili kong harapin. Hindi dapat tayo magtagal dito. Ngunit nung naghahanda na akong umalis sa kaguluhan, walong tulisan na may hawak na itak ang nagtinginan. At biglang pinalibutan ako. May panganib sa kayamanan. Basta makuha lang ang baril. Ang buong gusali, ang mga kagamitan at mga babae ay atin. Habang papalapit ang mga desperadong tao, nainis akong kumunot ang noo. Kung gusto niyong mang-hold up, dito na lang kayo manatili font. Habang iniisip ko sa loob font, may natitira na lang na 6 na bala si Kodama font. Sa harap ng 8 tao na nakakalat ang pwesto font. Hindi ko talaga sila mapipigilan isa-isa font. At mahalaga ang bala. Hindi pwedeng sayangin sa mga kawawang sakripisyo. Huminga ako ng malalim. Bigla akong sumugod sa isang gilid. Isang putok ng baril ang narinig. Isang salarin na pinakamabagal kumilos sa gilid ay bumagsak agad. Bago pa makareact ang iba, bigla na lang nawala ang baril sa kamay ko. Isang panggupit na panggatong ang pumalit. Ginamit ko ang aking lakas. Parang multo akong pumasok sa pagitan ng dalawa. Tumpak ang talim, sa loob ng 2 segundo, 3 tao ang bumagsak. Ang natitirang 5 tao ay biglang natigilan. Natakot sa aking nakakatakot na kahusayan, nang hina ang kanilang mga binti. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang mas malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Ang buong gusali ay biglang humilig ng matindi. Lumampas agad sa 30 degree ang anggulo. Nawala ng balanse ang mga nakaligtas sa lobby. Parang mga lata, dumikit sa sahig at bumaba patungo sa salamin. Nabasag ang salamin. Maraming tao ang sumadsad sa madilim na dagat. Walang kahit anong alon ang napalabas. Hindi ko rin makontrol ang pag-slide pababa. Dahil sa sobrang bilis ng reaksyon, ipinagsaksak ko ang panggugubat na kutsilyo sa sahig. Ngunit sa oras na maayos ko na ang aking posisyon, isang takas ang yumakap sa aking binti. Na para bang humihingi ng tulong na parang lifeline. Naramdaman ko na parang bumigat ang aking ibabang bahagi. Ang panggugubat na kutsilyo ay naglabas ng ingay na parang nabibigatan. Tinamaan na ako ni Pangulong Peng ng isang suntok. Walang anumang pag-aalinlangan. Agad akong sumipa sa kanyang mukha. Nakita kong nahulog siya sa dagat. Wala akong kahit kaunting awa. Sa gitna ng katapusan ng mundo, ang pagkamahabagin ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa sarili. Samantala, ang anggulo ng pagkakatagilid ng gusali ng opisina ay patuloy na tumataas. Malapit na itong maging pader. Unti-unting nagmamaliit ang hawakan ng panggatong. Alam ko nang hindi na pwedeng mag-aksaya pa. Agad kong tiningala ang pangunahing haligi sa pasukan ng koridor. Sa isang ideya, lumitaw ang superfish rod. Kumakapit ako sa hawakan ng isda gamit ang kaliwang kamay. Biglang hinawakan ko ang baril gamit ang kanang kamay. Maingat na inikot ng linya ng isda ang pangunahing haligi at napagtagumpayan ang matibay na buhol. At nyapos ang linya ng isda sa aking katawan. Hinila ang panggatong na parang pang-akyat ng bundok. Dahan-dahang inakyat. Sa wakas, nakarating sa ibabaw ng haligi at tumalon papunta sa pasilyo. Pero bago pa ako makasaya, biglang nabali ang itaas na bahagi ng gusali. Pakiramdam ko, nag-iba ang buong mundo. Naramdaman ko ang kawalan ng timbang, hinagupit ako pabalik sa kisam. At muling bumagsak ng malakas sa lupa. Biglang pumutok ang malakas na presyon ng tubig sa salamin ng bulwagan. Ang malamig na tubig dagat ay agad na pumuno sa buong lugar. Agad akong nadala ng tubig dagat. At nabangga sa kanto ng pasilyo. Naging madilim ang paningin ko, muntik nang mawalan ng malay. Sa pagkahilo, para akong bumalik sa nakaraang buhay. Sa sandaling iyon ng kawalang pag-asa nang itulak akong bumaba sa barko at kagati ng pating. Muling nabuhay ako. Hindi ako para maging isang multo sa tubig. Ang matinding pagnanais na mabuhay ang nagsusustento sa akin. Pigilan ang huling hininga. Hinahanap ko ang direksyon sa malabo kong paligid. Nagpipilit na makalapit sa salamin sa dulo ng koridor. May higit sa 20 metro pa ang layo. Sa kasalukuyang kapasidad ng baga ko, kakayanin kong makalampas kung magsisikap lang ako. Ngunit sa oras na ako'y nagpedal ng mabilis, upang mag-accelerate pataas, isang nakakatakot na alon ng tubig. Biglang dumaloy mula sa ilalim ng aking mga paa. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko sa kailaliman. Isang napakalaking anino na puno ng kawalang pag-asa. Na parang isang palaso na tumataas. Isang napakalaking bibig na puno ng matutulis na ngipin ay nakatutok sa akin. Lubos na akong nasaktan. Gusto ko lang uminom ng malinis na tubig. Bakit kahit tao o halimaw? Kailangan pang ilagay ang sarili sa panganib. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hawak ang pambihirang panghuli. Kahit na kailangan kong ipaglaban ang aking buhay. Dapat bayaran ng halimaw na ito ang halaga. Sa huli, pilit niyang pinakawalan ang pamingwit. Tumpak na naipit ang pamingwit sa laman ng halimaw sa dagat. Biglang umalingaw ang sistema ng paalala. Nang huli ng isda. Ubos na ang lakas ng host sa kasalukuyan. Pagkatapos makuha ang isda, tuluyang malulugmok sa malalim na koma. Umiti ako at pinakawalan ang pamingwit. Unti-unting nawawala ang aking kamalayan. Hindi ko alam kung makakaligtas ako. Hindi ko rin alam kung ano ang mahuhuli ng pamingwit na ito. Kung anong himala ang maaaring dumating. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nagising ako sa isang malambot na liwanag na nagmumula sa sarili. Nawala ang pakiramdam ng pagkakabigla.
Pinalitan ito ng kakaibang init. Hindi ko sinasadya, hinawakan ko ang bagay sa aking kamay. Napakasarap ng pakiramdam ng malambot na kamay. Pero sa pagkakataong iyon, isang maluho at mataas ang tingin na malamyos na boses ng babae. Umiikot sa aking isipan. Putang ina, sinubukan mong siraan ang aking dangal. Kung hindi lang sa sumpa ng mga patakaran, hindi kita tatanggap bilang amo. Sisingilin kita sa utang na ito. Balang araw. Tiyak na kakainin kita ng buo. At agad niyan, isang malakas na sampal ang tumama sa aking pisngi. Ang matinding sakit ay sumalubong, ang aking katawan ay biglang bumagsak. Muling pumasok sa dilim. Kinabukasan, ginising ako ng ingay ng mga ibon. Nalaman kong nakahiga ako sa pamilyar na silid ng bangka. Sa labas, ang dagat ay tahimik, hangin ay maaliwalas. At parang ibang tao mula sa malakas na bagyo kagabi. Sinisikap kong alalahanin ang lahat mula kagabi. Bumagsak ang gusali at nalunod, nilamon ng halimaw sa dagat. At yung kakaibang panaginip. Ngunit ang mga detalye sa panaginip ay malabo. Tanging naaalala ko ay may isang babae na nagmumura. Tinawag ko ang pambihirang pamingwit. Sa panel, tanging nadagdagan ng isang beses ang bilang ng pangingisda. Walang bagong item. Walang pagbabago sa espiritu, pati na rin sa skill at espiritu na halaga. Ito ay nagdulot sa akin ng malaking pagdududa. Nang hinawakan ko ang aking kaliwang pisngi, isang matinding kirot ang naramdaman. Sa pagtingin sa salamin ng bintana, ako ay nagulat ng husto. Ang kaliwang bahagi ng aking mukha ay namamaga ng malaki. May malinaw na bakas ng kamay sa ibabaw. Maiksi at makipot ang mga daliri. Malinaw na babae ang kamay. Sobrang lakas, halos mapalipad ang aking bungo. Mas nakapanghihilakbot pa ay. Sa kanang bahagi ng liig, sa malaking arte, may tatlong asul na kaliskis na nakalapat, na malalim na nakaukit sa laman. Kumikislap pa rin ang bahagya, kasabay ng paghinga. Kahit anong kuskus ko, di pa rin natatanggal. Lubos na nalilito ako. Ako lang mag-isa sa barko. Paano magkakaroon ng bakas ng kamay ng babae at kakaibang mga guhit? Siguro kagabi, niluwa ng halimaw sa dagat. At may isang babae pang nagsagip sa akin. At sinampal pa ako. Hindi ko maintindihan kaya pansamantala kong iiwan ang mga tanong. Hinawakan ko ang 5 filter na buo pa sa bulsa ng pantalon. Ano man ang nangyari. Basta buhay pa, may pagkakataon pang maintindihan. Ang pinakamahalaga ngayon ay gumawa ng water purifier. Para masolusyonan ang problema sa pag-inom ng tubig. Lumabas ako ng cockpit at kinuha ang blueprint para tingnan. Nasa akin na ang pangunahing material, ang mga filter. Nakumpleto na rin ang mga karagdagang materyales. Kulang na lang ang durog na uling at plastik na bote. Makikita ang mga plastik na bote kahit saan sa ibabaw ng dagat. Ang mahirap ay ang uling. Naalala ko ang napanood kong survival video dati. Pwedeng gumawa ng uling gamit ang dry distillation. Kaya tinawag ko ang aking dekalidad na fishing rod. Nahuli ko ang kalawangin na bakal na timba, plastik na bote, at walang laman na lata sa ibabaw ng dagat. Simula nang gumawa ng simpleng ulingan. Ngunit nang naghahanda akong hatiin ang kahoy, biglang naputol ang panggatong ko sa gitna. Gamit ko pa ito bilang pang-akyat kahapon. Matagal nang ubos ang buhay nito, tuluyang nasira. Pero hindi ako nawala ng pag-asa, ginamit ko ang pira nitong bahagi bilang pako. At ginamit ang kahoy bilang martilyo. Matigas na pinukpok ang kahoy upang makabuo ng maraming piraso. Pagpasok ng kahoy sa walang laman na lata, ibaba ito nang nakabaliktad sa gitna ng metal na drum at sunugin ang mga kahoy na panggatong. Isang maliit na pugon para sa pyrolysis ang nabubuo na. Habang nagpapainit ng uling, kinuha ko ang natitirang kalahating boteng mineral water at ininom ito ng dahan-dahan. Muling nagsimula ang aking pangingisda ngayong araw. Sa huli, sa panahon ng katapusan, laging maraming supply ang mahalaga. 5 oras mamaya, 1:00 ng hapon. Nakasalampas ako sa gilid ng bangka. Ang pamingwit ay nahatak na parang bilog na buwan. Pinagsikapan kong hilahin ang linya ng pantay-pantay. Bigla, isang berdeng abuhing bola ng liwanag ang sumabog mula sa tubig. Bumagsak ito sa deck. Tagumpay sa pangingisda. Nakuha ang isang set ng high-performance na combat deep sea suit. 5 puntos ng kasanayan at 2 puntos ng espiritu. Biglang natuwa ako ng sobra. Ang deep sea diving suit na ito ay may proteksyon laban sa kagat at panatilihin ang init. Kasama ang oxygen tank, powered fins, at flashlight. Sa malawak na dagat, itong tubo ay parang ikalawang buhay ko. Agad kong inilagay ang deep sea diving suit sa space ring. At inisip ko ang mga nahuli ko kaninang umaga. May isang carbon steel na SAF bar at isang set ng tactical na damit. Sa wakas, maaari nang palitan ang damit kong puno ng asin at yelo, na nagdulot ng pamumula at pamamaga sa aking balat. Matapos magpalit ng damit, lumapit ako sa harap ng drum. Gamit ang SAF bar, inalis ko ang nakatalikod na lata, at ang mga kahoy sa loob. Sa puntong ito, naging itim at magaan na piraso ng uling na ito. Mabilis akong lumapit sa mesa ng driver's cabin. Ilagay ang lahat ng materyales sa mesa at isigaw. Gumawa ng panimulang drip filter na panglinis ng tubig. Sa susunod na sandali, kumislap ang workbench. Ilang segundo lang, isang kakaibang hugis na purifier ang lumitaw sa harap ko. Ang katumpakan ng pagsasala ay 0.0001 microns. Kayang gumawa ng tubig na pwedeng inumin ng diretsyo. Maingat kong isinabit ang purifier sa frame ng bintana. Ilagay ang plastik na baso at ibuhos ang madilim na dagat na tubig. Tinitingnan ang tubig dagat na unti-unting naging malinaw. Umupo ako nang nakapiring ang mga binti sa kama. Nakatingin ng walang pag-iling sa tubo ng tubig. Sa wakas, isang malinaw na patak ng tubig ang bumagsak. Ang tunog ng pagtulo ay sobrang nakakaaliw sa tahimik na silid. Alam ko na iyon ay tunog ng pag-asa. Kasabay ng 4 na oras, unti-unting lumilim ang kalangitan. Ang plastik na tasa ay nakalikom ng humigit kumulang 150 ng malinaw na tubig. Nanginginig kong inangat ang tasa, at ininom ito ng buo.
Bigla ang nagsimulang magdiwang ang bawat selula ng aking katawan. Sa sandaling iyon, muling napaluha ang aking mga mata. Tanging ang mga taong naranasan ang kawalang pag-asa. Ang nakakaunawa kung gaano kahalaga ang kalahating basong malamig na tubig na ito. Hindi ito basta tubig lamang. Ito ay ang karapatan ko para mabuhay. Ngunit sa sandaling iyon, muling umalingaw ang malalim na kulog sa labas ng bintana. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko na ang mga ulap sa malayong abot tanaw ay mas mabigat kaysa kagabi. Muling paparating ang malakas na ulan. Malinaw ito sa aking puso. Ang butterfly effect na dulot ng muling pagsilang ko ay nagpalala sa mundong ito, naging mas mapanganib kaysa sa aking alaala. Ang mga mutated na isda na lumitaw ng maaga. Ang nakakatakot na higanting anino sa kailaliman at ang madalas na malalakas na ulan. Mas magiging mahirap ang daraanan sa mga susunod na hakbang. Ibalik mo ang baso. Tumingin ako ng seryoso sa sirang diesel engine sa tabi ng workbench. Naresolba na ang problema sa tubig. Susunod ay ang lakas at pagkain. Sa paglalayag lang gamit ang mga kahoy na pangsagwan. Kapag may panganib, wala nang pagkakataon na tumakas. Pikit mata, matatag ang tingin ko. Kailangang mabilis na ayusin ang makina at pumunta sa base sa Mount Sihuan. Maghanap ng mas maraming supplies at oportunidad. Sa panahong ito, hindi lang basta mabuhay. Kailangan pang mabuhay ng mas komportable kaysa sa sinuman. At sa parehong oras, sa mataas na gusali ng Fengjiang Garden, si Chenzi ay nakahiga sa sofa. Hawak niya ang isang walang laman na bote ng mineral na tubig. Walang saysay na ibinubuhos ito sa kanyang bibig. Puno ng tuyong balat ang kanyang mga labi at masakit ang kanyang lalamunan. Si Chuxin ay may hawak na kutsilyo ng prutas. Hinihiwa ang balat ng mansana sa basurahan. Sinusubukang sipsipin ang kaunting tubig. Yakap ni Tia ang mahina niyang Teddy. Nakatingin ng walang buhay sa mga ibon sa labas, puno ng dalamhati. Kailan ba matatapos ang ganitong buhay? Ngunit hindi nila alam na sa malayong dagat. Nakita ko na ang pag-asa para mabuhay. Ngunit paano naman nila mapapanatili ang kanilang buhay? Sa oras na iyon, buong lakas na pinatumba ni Chenzi ang walang laman na bote sa lupa. Sa susunod na sandali, sumigaw siya ng galit. Uminom ng maruming tubig ulan kaya nagsuka at nagtatay. Nagsalungat pa ang tubig sa banyo. Ang sirang gusaling ito ay parang buhay na kabaong. Tahimik na nakayuko si Chuxin sa gilid at maingat na nagsalita. Sana buhay pa si Lufan. Siguradong may dala siyang maraming supply. Biglang nagliyab ang galit ni Chenzi sa salitang iyon. Lufan, Lufan. Alam mo na si Lufan. Biglang siyang tumayo, namumuo ang mga ugat sa kamay. Matapang na nakatitig kay Chuxin. Matagal nang namatay yung taong yun sa dagat. Asahan mong magpapadala siya ng tubig para kang nananaginip. Pagkatapos ay humarap siya, hinila ang flat na 2 tao na inflatable raft. Matalim ang tingin na dumaan kay Chuxin at sa Tia. Bukas ng umaga kapag tumigil ang ulan, pupunta tayo sa pantalan para hanapin ang yate. Kung hindi, maghintay ka na lang na mauhaw hanggang mamatay. Nanginginig ang Tia sa takot, hindi na nga sumagot. Nagpalit-palit silang tatlo buong gabi sa pagpump ng hangin. Ipinuhunan nila lahat para sa maliit na pag-asa ng buhay. Ngunit hindi nila alam na ako, na sinabihan ni Chenzi na patay na sa dagat. Nakahiga ako sa loob ng kubyerta ng bangka. Naginising ng unang sinag ng umaga. Sa ilalim ng purong tagapaglinis ng tubig na nagbantay buong gabi. Ang plastik na baso ay puno na ng malinaw na tubig, na may bigat na 500 mililitro. Sa mundong ito kung saan ang tubig ay mas mahalaga pa sa ginto. Ang basong ito ay sapat na upang ipaglaban ng sinuman. Humihinga ako ng dahan-dahan habang maingat na hinahawakan ang baso. Pinipigilan ang pagnanais na inumin ito ng isang hitit. Walang patak na nasayang, inilalagay sa sealed na bote. Dahil sa freshwater purifier na ito. Kahit isang taon akong lumutang sa dagat, hindi ako magiging tuyong bangkay. At sa panahong ito, ang kahoy na bangka ay walang lakas at lumutang buong gabi. Dinala ako nito sa West District ng lungsod. Sa marangyang gusali ng Song Entertainment na sikat sa social media. 1 kilometro lang sa kaliwa. 5 hanggang 6 na kilometro lang mula sa dating Fengjiang Garden. Tinitingnan ko ang gusaling iyon nang walang kahit kaunting emosyon. Hindi mahalaga sa akin ang buhay o kamatayan ni Chen Chuxin. Ang pinakamahalaga ngayon ay maayos ang sirang diesel engine. Ngunit ang solusyon sa pagkukumpuni na ibinigay ng workbench ay parang isang malakas na palo sa akin. Alloy crankshaft high-pressure fuel injector seal piston ring set. Lahat ay mga nawawalang pangunahing bahagi. Sa oras na ito, bigla akong naisip. Malapit sa Song's building, may isang malaking hardware at electromechanical market. Kahit na malubog sa 50 metro ng tubig, ang mga bahagi ng heavy machinery ay tiyak na hindi matatanggay ng agos ng tubig. Kumuha ako ng high-performance combat deep sea suit mula sa espasyo. Kinagat ang huling kalahating pakete ng beef jerky para magdagdag ng enerhiya. Pagkatapos ay mabilis na nagbihis ng buong diving suit. Huminga ng malalim, tumalo ng buong sigla. Ang temperature control system ng deep sea suit. Agad na nililock ang temperatura ng katawan. Halos naaalis din ang malaking bahagi ng water pressure. Para akong isda na naglalakad sa tubig. Ang 5,000 lumen na headlamp ay sumisikat sa dilim. Ngunit hindi napansin ang anino sa hindi kalayuan. Isang pares ng mga mata na kasing laki ng mangkok na nagliliwanag ng pulang kakaibang liwanag. Ay matinding nakatingin sa aking anino. Ilang mga galamay ang kumilos. Natahimik na sumunod. 5 metro sa ilalim ng tubig, nakakatakot ang katahimikan. Tanging ang tunog ng balbula ng paghinga ang naririnig. At ang bulong ng mga bula. Noong araw, ang aspalto ay naging isang malalim na kanal na natatakpan ng putik at lumot. Mga mamahaling sasakyan na nagkalat at may mga basag na bintana. At tiyak na may mga higanting halimaw sa paligid. Hawak ang pangpukpok, hindi ako nag-atubiling magmadali. Nalumangway patungo sa direksyon ng pamilihan ng mga hardware at electrical. Ngunit nang sa wakas ay makarating ako sa pintuan ng pamilihan. Napagtanto kong ang roller shutter ay mahigpit na nakasara.
Ipinapasok ko ang pangpukpok sa siwang ng pinto. Pinapadyak ko ang mga paa at pinapagana ang mga braso. Ang pintong madaling mabuksan sa lupa ay tila napakahirap buksan sa ilalim ng 50 metro ng tubig. Kinagat ko ang aking mga ngipin at unti-unting ginamit ang prinsipyo ng levers. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, sa isang malakas na tunog, nagbago ang hugis ng riles. Sa wakas, nakabukas ako ng butas na sapat lamang para makadaan ang isang tao. Pero pwede kang tumingin sa oxygen gauge. Lumipas na ang 20 minuto mula nang lumubog. Ang oxygen tank ay may natitirang 40 minuto. Oras na inilaan para maghanap ng bagay. 20 minuto na lang. Pumasok ako sa magulong tindahan. At diretso sa hindi pa natumbang counter. Sa kabutihang palad, nakita ko ang high-pressure fuel injector sa isang sealed plastic box. Sa sulok ng repair table, may mga unopened na sealed piston ring set. Maaaring suriin ang buong stock area. Ngunit ang pinakamahalagang alloy crankshaft ay wala kahit anino. Sa oras na iyon, biglang umingay ang oxygen alarm. May natitirang oxygen na lang na 6 na minuto. Agad akong kumuha ng mga piyesa. Ipinasok sa bulsa at tumakbo papunta sa butas. Ngunit biglang isang napakalaking anino ang sumulpot. Malinaw na lumitaw sa madilim na tubig 10 metro ang layo. Nabahala ako, akala ko ay isang dambuhalang pating. Agad akong huminga ng malalim, pinatay ang ilaw sa ulo. Nais na magtago sa dilim. Ngunit parang may mata ang anino na yun. Tumitig ito ng diretso sa akin. Ang mga pulang mata ay matinding nakatutok sa akin. Agad kong binuksan ang headlight. Sa sandaling tumama ang sinag ng ilaw sa anino. Humigop ako ng malamig na hangin. Ano ba itong malaking puting pating? Ang itaas na bahagi ay isang mutant na pating. May kulay abong puting balat. Ang mga panga ay nakabaligtad at puno ng matutulis na buto. Pero wala itong buntot sa ibaba. Sa halip ay may 7 hanggang 8 makapal na madilim na pulang galamay ng pugita. Malaki ang mga suckers na kasya sa isang mangkok. Bawat galaw ay nagbubuga ng malabong puti. Para kang isang kakaibang halimaw na nagmula sa ibang uri. Nainis ang pating na may mga palikpik. Nagpapalabas ito ng mataas na dalas na panginginig sa lalamunan. Isang alon ng tubig na nakikita ng mata ang biglang sumabog. Sumakit ang aking eardrum at umuugong ang aking ulo. Parang tinamaan ng mabigat na martilyo, bigla akong nawala ng balanse. Bago ko pa man maibalik ang aking sarili. Ang napakalakas na puwersa ng pugita ay tumama ng mabangis sa roller shutter. Ang dating matibay na pinto ay parang papel na lumubog. Agad na nahati ang roller shutter. Pumasok ang ulo ng pugita. Ang malaking bunganga ay nakatutok sa hangin, nanggigitatan ng walang pakundangan. Ako'y nagmadaling umatras. Gamit ang lakas ng mga paa na may pakpak, pilit akong umiwas. Ngunit swerte hindi palaging nasa ating panig, dumaan pa ang ulan sa gabing madilim. Lalong lumalala ang ingay ng alarm ng oxygen. 1 minuto na lang ang natitira sa oxygen. Biglang naramdaman ko ang pagyanig mula sa mga pakpak na may lakas. Direktang pumasok ito sa cooling mode dahil sa sobrang overload. Kapag bumagal ang bilis, biglang bumilis ang agos ng tubig sa likod. Ang malaking bibig ng pating ay malapit na. Nang gusto kong lumangoy, mahigpit akong nakagat sa kaliwang binti. Ang proteksyon ng deep sea suit ay kasing brittle ng papel. Tinusok ng matatalas na ngipin ang pananggalang na patong at ibinaon ang mga ito ng malalim sa laman. Ang matinding sakit ay agad na bumalot sa aking buong katawan. Sobrang sakit kaya't ako'y nanginginig. Ngunit hindi ako sumuko sa pakikipaglaban. Iwinawagayway ang ECA bar at buong lakas na tinusok ang mata ng pating na may mga galamay. Ngunit sa 2 tunog na klang, tumalbog ang ECA bar. Sa talukap ng mata ng halimaw na ito, ay may manipis na transparenteng buto na takip. Lalo pang nagalit ang pating ng masaktan. Sariwang inalog ang ulo at sinubukang putulin ang aking mga binti. 3 galamay ang yumakap sa aking baywang at mga braso, habang unti-unting humihigpit. Dumaan sa akin ang pakiramdam ng pagkakapos ng hangin at matinding sakit ng sabay. Nagsimulang mangitim ang aking paningin. Ang mga buto ko ay nagkikiskisan ng malakas. Nakatapat na sa aking lieg ang karit ng kamatayan. Ngunit nang akala ko ay tiyak na akong mamamatay. Ang 3 tahimik na asul na kaliskis sa aking lieg. Biglang naglabas ng mainit na init. Kasunod nito, isang mainit na alon ang kumalat sa buong katawan ko. Biglang sumilay ang makinang na asul na liwanag. Sa akin nakasentro, pumutok ng paikot. Mahigpit na kumagat ang aking pating. Bigla itong naitapon ng 5-6 na metro. Malakas na bumagsak sa pader. Hawak-hawak ko ang aking hita, bumagsak sa putik at humihingal. Nang tumingin ako pataas, nakita ko sa harap. Isang lumulutang na berdeng liwanag na nagiging anyong tao. Mula sa matangkad at kaakit-akit na katawan ay makikita. Isang silweta ng babae. Napanatili ni Zhang Xia ang kanyang postura. Habang ang biktima na papalapit na ay tuluyang nakatakas, nagwala siya ng husto. Biglang namula ang kulay ng kanyang balat na kulay abo. Parang pinupuno ng hangin, lumaki ng ilang ulit ang kanyang katawan. Nakatayo ang bawat buto sa kanyang dorsal fin. Pumasok siya sa ikalawang yugto ng galit. Pero paano haharapin ang nakakatakot na halimaw na ito? Yung asul na liwanag at anino ay bahagyang nakiling lang ang ulo. Isang ethereal na boses ng babae, na may nakabaon na kayabangan, umaalingaw sa ilalim ng tubig. Isang maliit na isda na hindi pa nagkakaroon ng anyo. Paano ka makakaapak sa harap ng aking pagkatao? Nang bumaba ang salita, ang manipis na daliri na may asul na liwanag ay nagturo sa ere. Isang purong asul na alon ng liwanag ay sumabog sa hugis fan. Ang madilim at magulong ilalim ng dagat ay biglang lumiwanag. Ang berde na liwanag ay kumalat, na sumipsip sa buong karagatan sa paligid. At sa ibabaw ng dagat, si Chenzi at ang tiyahin ay nahihirapang nagpapaddle sa inflatable raft. Ang pagsabog ng enerhiya na ito ay nagdulot ng malalakas na alon. Ang inflatable raft ay itinapon tulad ng tuyong dahon. Nahulog ang tiyahin kasama ang aso sa dagat. At hindi na muling nakita. Ang kaganapan na ito ay nakapagpabahala pa sa base sa Westuan Mountain at 300 kilometro ang layo.
Nag-flash ang pulang ilaw ng sobrang lakas, nag-alarma ng level 1. Nakakita si Song Han sa tuktok ng gusali ni Song. Nang kakaibang pangyayari sa langit at lupa. Ang merkado ng metal sa ilalim ng dagat pati na ang mga bakal sa pundasyon ay direktang nawala dahil sa liwanag na ito. Iniwan lang ang makinis na hukay sa ilalim ng dagat. Ang makapangyarihang ikalawang yugto ng pating. Wala nang natirang kahit kaunting labi. Naging ulap ng dugo at sumanib sa dagat. Ang berde at maliwanag na aura ay humina. Ang malabo na anyo ay lumapit sa akin. Ang boses ng isang babae ay puno ng pinigilang galit. Buwisit na bagay. Isang simpleng isda lamang. Sayang, nasayang ko pa ang isang proteksyon ko. Talagang swerte ko na lang na hindi pa ako namatay. Dahil sa inutil mong pagkatao. Hinawakan niya ang aking baba ng malamig at ilusyonaryong kamay. Ang kanyang mga mata na walang buhay ay puno ng walang katapusang hinanakit. Pahalagahan mo ang iyong buhay. Kung ang iyong kamatayan o sugat ay magdudulot sa akin ng kapahamakan. Kahit pa mangyari ang pinakamalaking sakuna, sasaktan ko ang iyong kaluluwa ng aking sariling mga kamay. Upang hindi ka na muling makabango kailanman. Naalala mo ba? Nang dahil sa presyon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Kaya't pilit akong tumango. Umungol ang babae ng malamig, at unti-unting naglaho na parang mga bituin. Ang proteksyon na bola ng liwanag ay nagbasag din. Ang malamig na tubig dagat ay biglang pumasok. Dito ko lang natuklasan na ubos na ang tangke ng oxygen. Ngunit otomatiko akong kumilos ng mga binti. Ngunit napansin kong nawala ang matinding sakit sa aking mga binti. Nang tumingin ako sa ibaba, may malaking butas ang aking diving suit. Ngunit ang balat sa loob ay makinis na parang bago. Walang kahit isang peklat. Wala na akong oras para magtaka. Sa pamamagitan ng pinapalamig na powered fence, mabilis siyang umaangat. Nanghihina at nakasandal sa bangka, umaakyat sa deck. Nanghihingal na humihinga ng sariwang hangin. Malamig ang likod niya. Hindi mapigilan ang panginginig ng kamay at paa. Hinahawakan ko ang leg ko. 2 bakas na lang ang natira sa 3 asul na kaliskis. Yung nasa pinakailalim ay tuluyang nawala. Naiwan lang ang bahagyang pulang marka. Akalain mo, ito pala ang 3 pagkakataon para mabuhay. Nasayang ko pa ang isa. Sino nga ba ang misteryosang babaeng iyon? Kayang baguhin ang dagat gamit ang kamay, ulap ang gawing ulan. Ang ganitong kapangyarihan ay lampas na sa pangunawa ng tao. Ngunit hindi pa ako makabawi mula sa pagkabigla. Mula sa di kalayuan sa dagat ay narinig ang tunog ng pagsagwan. Isang kayak ang papalapit sa akin. 2 malalakas na lalaki ang nakaupo sa bangka. Hawak nila ang mga gawa-gawang sibat at kutsilyong pangpakal. Pinapakinggan ko ang kanilang usapan. Ang lalaking may balbas sa likod ay nangiinis sa luma at sira-sirang bangka. Habang ang kalbo sa harap ay nakangisi ng malupit. Sabi niya, papatulin niya ako at dadalhin pabalik. Kinukuha nila ng lihim ang mga gamit sa bangka para sa kanilang sarili. Hindi naman iniintindi ni Song Xiao. Mabilis na umakyat ang 2 sa deck. Ang kalbo ay kumakatok sa rail gamit ang likod ng kutsilyo habang nagmamagaling na sumisigaw. Hoy, bata! Pinapahalagahan ka ni Song Xiao, kaya inimbitahan kang umakyat para mag-usap. Ibigay mo muna ang mga dala mo. Lalo na ang pagkain. Kung magtatago ka, babaliin kita ng mga paa. Kakatapos ko lang magpigil sa ilalim ng tubig ng matagal. Ang epekto ng kakulangan sa hangin ay nagpapasigaw sa dibdib ko ng malakas. Nakapikit ang mata ko ng bahagya, walang sagot. Naiinis si Gago at humarap ng hindi mapakali, gustong mag-imbestiga. Pero nung hakbang niya lang, biglang may putok, ang tunog ay umaalinggaw sa deck. Biglang may butas sa noo niya. Nabigla ang walang buhok na lalaki. Nanghihina ang mga binti, lumuhod sa bakal at pilit na nagmamakaawa. Naku, kuya, maling akala, napakalaking maling akala. Nakita ni Song Xiao na nag-iisa ka, nag-aalala siya sa iyong kaligtasan. Kami ang nagpunta para tumulong. Walang emosyon akong lumapit. Itinutok ang baril sa kanyang noo. Sino ang nagpadala sa inyo? Anong balak ninyo? Nanginginig ang kalbong lalaki habang itinuturo ang gusali ng Song. Mabilis ang pagsasalita na parang makinang baril. Ngunit hindi ako naniwala sa kanyang pangit na kasinungalingan. Tumingala ako sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Song. Kahit na malayo, ramdam ko ang isang tingin na nakatuon dito. Inalis ko ang baril. Katatapos lang huminga ng maluwag ang kalbong lalaki. Biglang lumitaw ang 6 na sulok na crowbar sa kaliwang kamay ko. Tamang-tama ang tama sa ulo niya. Hindi man lang siya nakasigaw. Bumagsak siya ng diretsyo. Hinampas ko siya sa dagat, nagtatawa ng mapanlait. Ibabalik mo ba siya para magbalita? Hindi ako tanga. Itong baril na ito ang pinakamabisang pang-udyo. Sa maikling panahon, ang mga tao sa gusali ng Song ay hindi na muling magtatangkang guluhin ang isang taong may baril. Pagod na pagod, ako ay nakatulog. Nang magising ako, gutom na gutom ang tiyan ko. Sa mga araw na ito, ang tanging kinain ko ay beef jerky at maanghang na merienda. Napakalaki ng kakulangan sa calories. Siguro ay pumayat ako ng higit sa 10 kilo. Kinuha ko ang aking pambihirang fishing rod at umupo sa deck. Kung hindi lang dahil sa mga wasak na gusali sa paligid. Parang may bakasyon na pakiramdam. Habang nakahiga ako sa float at nagmamasid. Ang bangkay ni Tita Chuxin ay patuloy na lumulutang papalapit sa bangka ko. Ang matalim at mapanuring mukha na ito. Malinaw kong naaalala. Noong nakaraang buhay, siya ang nakatayo sa bangka. At pinanood akong kinakain ng pating nang hindi tumutulong. Nilingon ko ng bahagya ang aking mga kilay at kinuha ang kahoy na sagwan. Matindi kong tinusok ang bangkay gamit ang sagwan para itulak ito palayo. Noong nakaraang buhay, pinanood mo akong pakainin ang mga pating. Ngayon, tikman mo naman ang alat ng dagat sa buhay na ito. Samantala, ilang kilometro ang layo sa kabilang bahagi ng dagat. Nawalan sina Chenzi at Chuxin ng kanilang tiyahin at mga gamit. Ang mga paratang ni Chuxin ang nagpasiklab kay Chenzi. Isang tapang ang tumama sa mukha ni Chuxin. 2 taong walang mapuntahan. Sa huli, nagpa siya silang pumunta sa gusali ni Song para maglakas loob.
At sa wakas, dumating din ang aking swerte sa pangingisda. Biglang bumaba ang linya ng isda, tinataas ko ang kawil. Isang itim na kahon na may nakalimbag na gintong letra ang bumaba sa deck. Premium na E5 Wagyu barbecue set. Napanganga na ako. Yakap ang kahon, pumasok sa wheelhouse. Swerteng umuulan ng kaunting ulan sa langit. Nilinis ko ang mga piyesa sa mesa ng trabaho. Itinayo ang disposable self-heating grill. Pinunit ang pakete. 2 piraso ng karne ng baka na kasing laki ng palad ang nakahiga sa plato. Ang puti at pulang mga ugat ay parang likhang sining. Sinindihan ko ang mabilis na nasusunog na uling at pinahira ng mantikilya. Ang amoy ng natunaw na mantikilya ay amoy gatas. Biglang sumabog sa loob ng barko. Ilagay ang wagyu sa grilling pan. Sumisitsit ang mantika habang umaapaw. Ang matinding amoy ng karne ay hinaluan ng usok ng prutas. Puno ang buong ilong. Nagbukas ako ng isang lata ng malamig na cola. Ang dilaw na liwanag ng kandila ay sumasayaw sa ulan. Isang kagat ng malutong at malambot na wagyu. Isang malamig na cola. Sumasabog ang makapal na katas sa bibig. Ang carbonation ay malinis na nililinis ang esophagus. Tunay na kasiyahan. Pinapalawak nito ang buong katawan ko. At sa tuktok ng gusali ni Song ngayon. Ang hapunan ni Song Han at Uncle Zong ay tanging dilatang ham na hiniwa at tuyo na tinapay. May kalahating tasa ng pulang alak na matagal nang nagising. Si Song Han ay tumingin sa akin gamit ang teleskopyo buong hapon. Naisip lang niya na ako ay nag-iisip tungkol sa basura sa dagat. Ang batang ito ay nag-iisa sa dagat, walang makain o mainom. Maliban sa pagtulog, mukhang wala na siyang ibang magawa. Kung bibigyan siya ngayon ng isang piraso ng luncheon meat, siguradong magiging sobrang saya niya. Hindi niya alam na may maliit na bangka 1 kilometro ang layo. Ako ay nag-enjoy sa isang marangyang handa na hindi nila maisip. At pagkatapos ng isang gabing malakas na ulan, naipit sina Chenzi at Chuxin sa mga guho. Hindi nahanap ang mga gamit sa yacht, lahat ay nawala. Nag-aaway ang dalawa. Sa huli, sinundan nila ang broadcast mula sa gusali ng Song. Samantala, ako naman ay nag-aalala sa mga piyesa. Nakuha ko na ang high-pressure fuel injector at piston ring. Pero kulang pa rin ang alloy crankshaft. Habang iniisip ko kung saan hahanapin, muling dumating ang mga tao mula sa gusali ng Song. Ngayon ay isang matandang naka-Chongshan suit ang dumating. Sinasabing si Song Jiang ay tao ni Song Han. Nakangisi ako at nakapikit ang kanang kamay. Biglang lumitaw ang crowbar sa aking palad. Ipapadala ba nila ang isang matandang patay malisyoso? Ngunit ang matanda ay bahagyang lumubog ang maliit na bangka sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang isang malaking agila na lumilipad, siya ay tumalon. At matatag na bumagsak sa deck. Ang mga mata ko ay biglang lumaki. Ang matandang ito ay tila isang bihasang mandirigma. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang multo na lumalapit. Ang kanyang tuyong palad ay humawak sa aking pulso na parang pang-igpit na bakal. At sa isang pagliko at pagpisil, sumisigaw ako sa sakit. Sakit, 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 sumusuko ako. Dito ko lang napansin na kahit mukhang mahina ang matandang ito, napakalakas niya pala. Binitiwan ni Song Jiang ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Hindi ako narito ngayon na may masamang intensyon, kundi upang makipagkalakalan para kay Song Xiao, na interesado sa iyo. Ito ang iyong kakayahan na makaligtas sa tsunami. Nais kitang akitin." Bigla akong nanahimik. Sa simula ng katapusan ng mundo, ang pinakakulang sa mga malalaking puwersa ay talento. At sa lugar tulad ng gusali ng Song, maaaring may mga haluang metal na crankshaft na kailangan ko. Sa halip na maghanap ng walang direksyon, mas mabuti pang subukan ang swerte sa lungga ng dragon. Kahit magkaaway, walang problema kung tatakbo ako. Agad akong pumayag pero may 2 mahigpit na kondisyon. Una, pagpasok ko. Sino man ang gumalaw sa barkong ito, papatayin ko siya. Pangalawa, kung hindi magkasundo sa usapan, huwag akong pilitin manatili. Kapag napilitang ganun, kahit buhay ko ang ipagsapalaran. Isasama ko kayo, mga Song, sa pag-alis. Bahagyang tumango si Song Jiang at agad na pumayag. Sumunod ako kay Song Jiang papunta sa gusali ng Song. Dumating kami sa ika-5 palapag na silid pulong. Sa wakas, nakita ko si Song Han. Nakaasul na itim na suit siya, may salamin na may ginto, mukhang matalino at elegante. At ang babae sa kanyang tabi ay ang sikat na aktres ng Longguo na si Shen Qingyu. May malalaking alon ang buhok, nakabihis ng masikip na palda, napaka-sexy ng katawan. Ngunit puno ng inis ang kanyang mukha. Nais ni Shen Qingyu na magpanggap na isang malaking sikat. Nang makita akong nakatingin ng walang malay, nag-iinit ang ulo at nagsabi. Ang mukha ko araw-araw nakadisplay sa screen sa downtown. Bigla akong naisip, umiti ng maloko. Sikat na artista, naalala ko na. Noong mga oras na tahimik at gabi na, hindi ako nagkakamali sa'yo. Pagkatapos sabihin ito, biglang nagdikit ang hangin. Namumula ang mukha ni Shen Qingyu, tinuturo ako ng nanginginig sa galit. Ikaw, salbaheng tao. Hindi ko siya pinansin, lumingon ako kay Song Han na nagpakalma ng ngiti. Song, wag na ang mga formalidad. Ako ay isang taong diretso, usapan lang ang gusto ko. Itinulak ni Song Han ang kanyang salamin at pinaupo si Shen Qingyu. Pinalakpak niya ang kanyang mga kamay at dinala ng babaeng katulong ang 4 na pagkain. Bawat isa ay may 2 pirasong makapal na luncheon meat at 2 hiwa ng tinapay. Si Shen Qingyu ay tumusok sa spam na may paghamak na tingin sa akin. Ito ay isang mataas na uri ng spam. Siguro sa buong buhay mo, hindi ka pa nakakain ng ganito kaganda. Ibinigay ito ni Song Xiao sa'yo. Hindi ka ba magpapasalamat agad? Tiningnan ko siya na parang tanga. Nagmamagaling dahil lang kumain ng canned meat. Walang alam sa mundo. Sinasabi habang iniabot mula sa likod. Ang isang lata ng malamig na Coke. Anong silbi ng kumain ng tuyong tinapay? Si Boss Song, ganito kalaki. Kailangan pa bang ang mga bisita ang maghanda ng inumin? Pokri, kailangan pa bang ang mga bisita ang maghanda ng inumin? Okri, masyado namang kuripot ito. Masyado namang kuripot ito. Biglang nahulog ang tinidor ni Shen Qingyu sa plato. Tinutokso ang lata ng Coke.
Hindi makontrol ang pag-ikot ng kanyang lalamunan. Ang masarap na inuming ito na mataas sa asukal. Nakiusap siya kay Songhan ng ilang beses. Sinabi ni Songhan na mahigpit ang supply at hindi siya pinayagan uminom. Pinilit ni Songhan na magpakakalmado. Pinapunta si Songjiang para kumuha ng 3 lata ng coke. Tumanggi si Songjiang na uminom. Si Songhan ay nag-iisip na isara na sana, pero agad kong kinuha. Ay naku, si Yang Master Song, sobrang magalang. Kung ayaw ni Lolo uminom, ako na ang bahala. Huwag sayangin. Habang sinasabi, binuksan ang 2 lata ng cola, sabay na uminom ng malakas. Matapos, humampas pa ng malakas na palakpak. Meron pa ba? Magdagdag pa tayo ng 2 lata. Nakapit ang mahigpit ni Songhan sa tinidor, nanginginig ang mata sa inis. Hindi ito usapan ng transaksyon. Malinaw na panggigipit ito. Pero para mapalapit sa akin, napilitan siyang magtiis. Sa wakas, sinabi ni Songhan ng diretsyo tungkol sa pating na iyon. Yung pating sa baybayin na ito. Marami na nitong pumatay sa mga kapatid naming nagsasaliksik. Yung kakaibang pangyayari noong kahapon. Alam mong nakaligtas ka, siguro alam mo na kung ano ang nangyari. Gusto kong hilingin ang tulong mo para mapatay ito. Inihinto ko ang cola, kumakain ng lunch meat. Huwag na nating pag-usapan ang emosyon. Unahin natin kung ano ang makukuha ko. Ngumiti si Songhan. Sabi niya, bukas ang mga supplies, sabihin mo lang. Nais ko sanang makipagtulungan sa iyo ng matagal. Hanggang sa makarating tayo sa Xihuanshan. Sabi ko ng diretsyo, kailangan ko ng alloy crankshaft, at sapat na pagkain at malinis na tubig. Ang iba ay pawang walang kwenta. Ngumiti si Songhan at tumango. Sa basement, may isang sirang diesel engine sa generator room. Medyo matatagalan ang pagbaklas ng crankshaft. Basta handa kang makipagtulungan, hindi ka magugutom o mauuhaw. Agad akong pumayag. Talagang galante si Ginoong Song, masayang makipagtulungan. Kapag busog na at nakainom, aalis na tayo agad. Napalaki ang mga mata ni Shen Qingyu. Hindi mo ba kailangang tunawin muna ang kinain mo? Tumingin ako sa kanya ng pabiro at kalmado. Patay na ang isda na to. Anong pakain? Nasa survivor zone na sa ika-4 na puna palapag. Inayos ni Songhan. 11 sa mga malakas na diver ang sumama sa akin. Pero tumango ako pabulong. Turo ko sa isang sulok. 2 pinakabata at pinakamahiyain na lalaki at babae, sina Zhu Sheng at Wang Ying. Maraming tao, malaking target, madaling mapansin niya. Sila lang ang sumama sa akin. Nang sabihin ito, nag-alsa balutan ang mga tao. Isang matipuno ang lumapit at galit na sumigaw. Batang ito, anong akala mo, matapang kang tao? Napaka-terrible ni Zhang Xia. Dala mo lang ang 2 bata, umalis na kayo. Kung ayaw mong magtagal, huwag niyo nang isama pa sila sa panganib. Tiningnan ko siya ng may panunuya. Talagang simple ang utak, matibay ang katawan. Sino ba namang tanga na magpapakamatay? Iyon ang taktika, alam mo ba? Bumuntong si Zhong Jiayang at sumigaw. Lahat ay natakot na magsalita pa. Si Zhou Sheng at Wang Ying ay nag-alinlangan. Sundan mo ako para magpalit ng diving suit. Nakarating kami sa bahaging binaha sa ika-25 na palapag ng gusali. Sinicheck ko ang pneumatic spear gun. Habang si Zhou Sheng at Wang Ying ay nanginginig sa hagdan. Bumulong ako. Pagbaba natin, sundin niyo ang utos ko. Kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi kayo maliligtas. Ngunit ang mga salitang iyon ang naging huling patibong sa kanila. Yumuko si Zhou Sheng at umiyak ng malakas. Nakita ko mismo kung paano hinati-hati ng halimaw yung kapitan. Kami lang 3. Paano kami makakaligtas? Si Wang Ying ay umiiyak at ayaw mamatay. Nakita ko silang 2 na nakasimangot at humihingalo. Ganito ang lakas ng loob nila. Nakakaligtas hanggang ngayon ay isang milagro. Pero sa totoo lang, swak na swak ito sa plano ko. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon sa isang malungkot na paraan. Inilagay ang baril sa likod niya. Kayo 2, dito na lang ba kayo? Nabigla silang 2 at hindi makapaniwala si Wang Ying. Ikaw mismo ang bababa, hindi ka ba mamamatay? Tumango siya ng matatag, nakatingin ng matatag. Kailangan may isang tao na pupunta. Kung hindi ako papasok sa impyerno, sino pa? Para mabuhay ang sangkatauhan. Para magkaroon ng pag-asa ang sumpang katapusan ng mundo na ito. Ano ba ang halaga ng panganib na ito? Lubos na naantig sina Zhu Sheng at Wang Ying. Napalusot sa kahihiyan at paghanga ang kanilang puso. Pinunasan ni Zhu Sheng ang kanyang sipon. Kuya Lu, sasama ako sa iyo. Tumango rin si Wang Ying kasabay nito. Pupunta rin ako. Pero pinigilan ko ng malakas. Kayo pa, ang edad niyo pa lang, malaki na ang kinabukasan niyo. Hindi niyo pwedeng gawin ang ganitong mapanganib na bagay. Bulong ni Zhou Sheng. Pero, Kuya Lu, hindi ka rin naman matanda. Umiti ako ng malungkot, tumingin sa kisam. Noong araw, nakalakad ako sa south, dumaan sa north. Nadaganan ang paa sa riles ng tren. Uminom ng tubig sa loob ng banyo. Hindi ninyo kayang tumbasan ang mga karanasan ko. Pagkatapos sabihin iyon, isinuksok ko ang aking breathing apparatus. At walang alinlangan akong lumukso sa malamig na tubig dagat. Iniwan ko si Zhu Sheng at Wang Ying sa pampang na umiiyak at sumisigaw. Kuya Lu, dapat babalik ang buhay. Habang ako naman sa ilalim ng tubig ay umiling at nagreklamo. Talagang madaling lokohin ang mga kabataan. Dahil wala akong balak na patayin si Zhang Xia. Gusto ko lang sanang makahanap ng lugar para makapag-fishing. At saka, maghanap ng mga bagay para magtago. Pumunta ako sa likod ng Song's building sa platform ng air conditioning unit. Dito ay isang blind spot. Hindi ako matutuklasan ng sinuman. Pagkatapos, inilabas ko ang napaka-espesyal na fishing rod at nagsimula ng mangisda. Maaari ng 8 beses. Lahat ng nahuli ay mga basura. Isang pakete ng biskwit at isang mansanas lang ang nakakain. Halos mabaliw na ako, nagingit-ngit. Ito na ang huli. Sana makakuha ako ng isda. Biglang bumagsak ang linya ng pangingisda, akala ko basura na naman. Ngunit may bigat na dumating. Parang buhay ang bagay na ito. Mahigpit na nakakapit sa kawit, umiikot ng mabangis.
Bigla akong naging alerto, pinatigas ang mga kalamnan para makipaglaban. Pagkalipas ng 5 o 6 na minuto, biglang lumiit ang pamingwit. May tunog na flash. Isang mapusyaw na puting liwanag ang sumabog mula sa tubig at bumagsak sa plataporma. Isang kulay rosas na dolphin na kasing haba lang ng braso. Buong katawan ay kulay rosas, ang balat ay makinis na parang jade. Sa gitnang bahagi ng makinis na noo, ay may isang spiral na pang-isa na kasing haba ng daliri. Ang mga mata nitong malalaki at mapurol ay inosenteng nakatingin sa akin. Paalala ng sistema. Ito ay isang batang malalim na dagat na dolphin na maaaring umunlad. Kasalukuyan itong nasa antas ng pamumuhay. Ngunit ang potensyal nito ay nasa antas ng kakayahan. Ang pang-isa sa ibabaw ng ulo ay kayang tumagos sa bakal. Mabilis na 30 ng knot sa ilalim ng tubig. Pagkatapos magkaedad, kaya niyang kontrolin ang panahon. Magiging dominador sa isang bahagi ng tubig. Natuwa ako, pinisil ang noo ng maliit na dolphin. Ay nako, Diyos na hayop, pinangalanan ko ang maliit na dolphin na si Xiaobay. Sobrang lapit niya sa akin, si Xiaobay. Ginamit pa niya ang kanyang mga labi para dumampi sa aking pantalon. Nagmadali akong itulak siya palayo. Hoy, ikaw, lalaki man o babae. Bigla kang naging palaaway. Si Xiaobay ay napaiyak ng may sama ng loob. Walang magawa, pinakalma ko siya. Biglang naging masaya si Xiaobay. Nakangangal-gangal ang buntot parang isang propeller. Tinitigan ko ang kalangitan, hindi na masyadong maaga, tinuro ko ang tubig sa ibaba. Pumunta si Xiaobay at hulihin mo ako ng isang octopus o isang pating. Ngumingiti si Xiaobay. Biglang naging isang rosas na kidlat at sumisid sa tubig. Di pa umabot ng 5 minuto, nakalabas na sa tubig. May dalang isang octopus na kasing taas ng tao. May nakapatong na isang patay na malaking puting pating sa likod. Ipinagpag niya ang biktima sa tabi ng aking paa. Itinaas ang ulo, naghahanap ng papuri. Huminga ako ng malalim. Ang laki ng katawan at lakas sa laban, talagang kamangha-mangha. Pinutol ko ang isang tentacle ng pugita at isang braso ng pating. Pinalobo-lobo ko rin ang aking diving suit ng ilang hiwa. Pinalusot ko ang bangkay sa dagat at sinabihan si Xiaobay. Kainin mo ang natitirang laman. Pagkatapos kumain, itago mo ang sarili malapit sa bangka ko. Huwag lumabas kung wala akong utos. Dahan-dahang dumampi si Xiaozi sa palad ko. Hila-hila ang huli papunta sa kailaliman ng dagat. Samantala, sa itaas na palapag ng gusali ng Song. Hindi na matiis ni Shen Qingyu ang paghihintay kaya nilait niya si Song Han. 4 na oras na ito. Baka patay na ang taong iyon sa ibaba. At ikaw pa ang nagpapakawalang hiya at naghihintay. Nakangisi si Song Han, nakakunot ang noo, walang kasiguraduhan sa puso. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Song Jiang. Hindi ko siya matukoy. Pero ang kumpiyansa niya bago umalis. Hindi ito pek. Marahil meron siyang lihim na baraha. Sa kabilang banda, sina Zhu Sheng at Wang Ying ay nasa lugar na may tubig. Naghintay ako ng 4 na kalahating oras. Akala ko'y tiyak na mamamatay na ako. Nais ko nang hanapin si Taeyong. Biglang may tunog ng mga bula mula sa likod ng tubig. Bigla akong sumulpot at humihingal ng malakas. Huwag kang kumilos, ate. Ako ito, kapatid ko. Dinala ko sila pabalik sa ika-4 na palapag, sa lugar ng mga nakaligtas. Sa sandaling ito, napakabigat ng atmosfera dito. May mga taong pumupunas ng luha at sinasabing pinatay ko sina Zhu Sheng at Wang Ying. May mga nag-aaway para hanapin si Song Han at humingi ng paliwanag. Pinisil ni Shen Qingyu ang kanyang ilong sa pagkasuklam. Malaki ang lugi ni Song Xiao sa negosyong ito. Malamang tumakas na ang mga probinsyano. Bahagyang pinisil ni Song Han ang kanyang mga kamao sa likod. Talaga bang nagkamali siya ng hula? Biglang bumukas ang lumang pinto sa likod na dahan-dahang binuksan. Ako'y basang-basa ang buong katawan habang lumalabas. May malaki ng butas ang diving suit ko. Pero walang tao sa likod ko. Biglang sumulpot yung matipuno na lalaki na dati kong kinainis. Hinawakan ang leeg ko at nagangalit. Nasaan ang 2 batang si Lu? Na-realize na ng lahat. Ako lang ang bumalik. Siguradong ginamit niya sina Zhu Sheng at Wang Ying bilang pain at iniwan. Biglang nawalan ng kontrol ang galit. Malapit nang bumagsak ang kamao ng malakas na lalaki. Tahimik na sabi ni Song Han. Sige na lang, isipin na lang na nabulag ako. Ngunit sa sandaling malapit nang bumagsak ang kamao, biglang bumukas ang likurang pinto na may malakas na tunog. Sabay na sumugod sina Zhu Sheng at Wang Ying na may bitbit na mga tentacle ng pugita at braso ng pating, sumigaw ng malakas. Tigilan mo! Bakit mo ako sinaktan, Kuya Lu? Nanginig ang lahat. Dahan-dahan kong inayos ang kwelyo ng aking damit. Itinuro ko ang tentacle ng pugita sa sahig. Ito ay paa ng pugita. Itinuro ko naman ang piraso ng palikpik ng pating, sabay na umiling at tumingin sa malakas na lalaki. Ito ka. Nang marinig niya, biglang naguluhan ang matipunong lalaki. Ako ba to? Nang seryoso, tumango ako. Isang panga ng pating. Sino pa ba kundi ikaw? May isang tao sa grupo ang hindi mapigilang mapatawa. Namula ang mukha ng matipunong lalaki na parang lechon. Hinuhugot ang kamao na parang may ingay. Pero nakatingin sa mga naiwang bahagi ng higanteng isda sa lupa. Walang kahit isang utot na mailalabas. Sino ba ang matapang na makakatapos sa ganitong halimaw na hindi magagalit? Lumingon si Song Jiang at sinuri ang mga naiwang bahagi, tumango siya. Matibay ang karne, may kasamang matinding aura ng kasamaan. Ito ang katangian ng Sharchow. Nang bumaba ang tunog, nagsimula ang buong lugar na mag-ingay. Lahat ay nag-aalaga sa akin na parang Diyos. Napalaki ang mata ni Shen Qingyu, nakatakip ang labi. Hindi makapaniwala na ang isang ordinaryong tingnan ay talagang nakapag-isa laban kaisang siya. Ngunit ako'y lumapit. Hinawakan ang balikat ni Zhu Sheng at Wang Ying, may pagpapakumbaba. Sa totoo lang, swerte lang talaga ako. Kung hindi nila pinilit na ilihis ang atensyon ng halimaw. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko rin makakamit ito. Nabigla sina Zhu Sheng at Wang Ying. Sobrang natakot ang dalawa sa pasilyo.
Ngunit bago pa sila makapagpaliwanag, napalibutan na sila ng lahat. Pinuri silang mga bayani. Nakangiti akong tumango. Sino ang gustong magpanggap, siya ang kukuha. Ang gusto ko lang ay ang tunay na pakinabang. Natuwa si Song Han ng labis at dinala ako sa taas para pag-usapan ang bayad. Bigla siyang nag-alinlangan. Masyadong komplikado ang estruktura ng diesel engine na iyon. Kailangan ng espesyal na kagamitan at oras para disassemble ang crankshaft. Mukhang kailangan mo pang maghintay ng isang gabi. Sabay na tinapik ang palad. Pumasok ang 4 na magagandang veteranong therapist. Hawak ang mga essential oil at tuwalya. Ngumiti si Song Han ng may bahid ng lihim. Ngayong gabi, mag-relax ka dito ng mabuti. Bukas ng umaga, ihahandog ko sa iyo ang aking buong serbisyo. Natawa ako sa loob ng puso ko. Si Song Han na matandang tuso. Gusto niya akong ikulong gamit ang matatamis na salita para unti-unting maimpluwensyahan. Siguro noong nakaraang buhay ko ay naantig ako. Ngunit ngayon ay nagkunwaring pumayag ako. Dahil napakamagalang ni Ginoong Song. Mas mabuti pang sundin na lang ang utos. Pag madilim ay ninakaw ko ang crankshaft at umalis agad. Tingnan natin kung sino ang makakahadlang. Pagsapit ng gabi, ang malambot na ulan ay dumadaloy. Sina Chenzi at Chuxin ay nakasakay sa inflatable raft. Sa wakas, nakarating na sa gusaling Song. Basang-basa ang dalawa, maputla at payat. Matapos ang pagsisiyasat ng mga gwardya, nakumpirma nilang walang dalang armas. Kaya't pinapasok sila. Pagpasok sa pinto, sinalubong sila ng mainit na hangin. May mga nag-aapoy na bonfire sa lobby. May mga nag-iihaw ng karne. Ang amoy ng seafood at karne ay nagpasalita sa kanilang mga tiyan. Isang nakaligtas ang nag-abot ng 2 piraso ng inihaw na pugita. Swerte talaga, bagong dating ay may dagdag na pagkain agad. Ito ang ating bayani sa gusali. Ang huli ni Lufan. Si Chenzi at Chuxin ay nagmamadaling kumain. Nang marinig ang pangalan ko, bigla silang parabang tinamaan ng kidlat. Sa mga mata ni Chenzi, lalo pang nagpasiklab ng galit. Siguradong hindi niya akalain na iniwan ko sila at nag-enjoy mag-isa. At sa sandaling ito sa 48 gigi na palapag ng marangyang suite. Nakasuot ako ng maluwag na bathrobe at nakahiga sa malaking kama. Nagsasaya ako sa masahe ng 4 na magagandang therapist. Biglang may kumatok sa pinto. Si Shen Qingyu ay nakasuot ng purple na bodycon dress. Itim na medyas, pulang na sapatos na mataas ang takong. Ang pino niyang makeup ay nakatago sa pagod. Isang pares ng mata na parang bulaklak ng peach, puno ng alindog. Isara niya ang pinto, umupo sa tabi ko, malambing na sabi. Noon ay bulag ako. Nakasakit ako kay Ginoo Lu. Sana po ay hindi ninyo ako babalahurain. Tumingin ako sa kanyang kamay, umiti ng mahina. Miss Shen, kailangan mo ba ng tulong ko sa paglilinis ng tubo? Biglang nanlaki ang mata ni Shen Qingyu. Sa loob, siguro ay binabato na niya ako ng libo-libong mura. Pero pinipigilan pa rin niyang magalit na parang sumisigaw sa loob. Si Song Han ay walang tiwala. Sabi niya dadalhin niya ako sa Xihuan Mountain pero paulit-ulit na niyang ipinagpapaliban. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Tutulungan kitang makuha ang alloy crankshaft. Pwede mo ba akong isama? Tumaas ang kilay ko. Isang piraso ng bahagi kapalit ng isang tiket sa barko. Hindi ba't masyado akong nalugi? Si Shen Qingyu ay humilig sa akin. Ngunit ako'y mabilis na tumalon at bumaba sa kama. Nakapagpahulog siya at nahulog sa kama na parang nalilito. Nagsuot ako ng cargo pants na may mukha ng pagdududa. Gusto mo nang makinabang sa akin ng walang kapalit. Sobra kang nagpapakababa. Halos mawala ng malay si Shen Qingyu sa galit. Pero hinawakan ko ang kanyang braso. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sagutin mo ang 2 tanong ko. Kung masagot mo, iisipin kong isama ka. Doon ko nalaman ang 2 mahalagang impormasyon. Ang silid ng kuryente ay nasa kanang bahagi ng ika-49 na palapag. May bantay na nagbabantay kaya niya itong mapaalis. Ang medium-sized na barko ng pamilya Song, ang Zongxing. Lumubog sa kanluran ng Mount Sihuan, papuntang Hilagang Kanluran. Sa 150 kilometro ang layo. Doon ay palaging maulap. Nawawala ang elektronikong kagamitan kaya hindi makalapit ang rescue team. Nalaman ko ang lahat nito, labis akong natuwa. Yung materyales ng lumubog na barko ay siyang mismong ginamit ko para upgrade ang katawan ng barko. At ang perpektong materyales para sa pagtatayo ng mga pasilidad pang survival. Agad kong pinapunta si Shen Qingyu sa power room. Sinasabi niya sa mga gwardya na si Song Xiao ang nagpadala sa kanila para inspeksyonin ang mga linya. Nang makita nilang isang sikat na artista, agad silang bumaba. Samantala, pumasok ako sa power room at binuksan ang dust cover. Yung sirang diesel engine ay hindi pa nasisira o naalis kahit kailan. Tiyak na nagpapalawak si Song Han ng oras. Inilabas ko ang crowbar. Matibay na alloy crankshaft ay pilit na naalis. Kasabay nito, nakuha ko ang ilang high voltage coil at metal bearings. Ibinalik ko ang dust cover. Binalikan ko si Shen Qingyu sa kwarto. Nagsimula akong mag-impact ng mga supplies. Inilagay ko ang canned water at mga piyesa sa backpack at ibinigay sa kanya. Dala. Nadulas si Shen Qingyu ng bigla, napatingin ng malaki. Ganito kabigat. Ako ang magdadala. Tumingin ako sa kanya ng isang mata. Anong? Gusto mong umasa na lang? Hindi man lang magtrabaho, gusto pang makisawsaw sa biyahe. Galit na galit siya at nakagat ang kanyang mga ngipin. Ngunit kailangan lang niyang magtiis at sumunod sa akin na may dalang backpack. Nang magpalitan ang mga gwardya, tumakbo kami patungo sa likod na pintuan papunta sa butas sa ika-25 palapag. Sa labas, malakas ang hangin at ulan, sumasabog ang tubig dagat. Pagod na pagod si Shen Qingyu, pawis na pawis. Tumingin siya sa madilim na ibabaw ng dagat at nanginginig ang boses. Paano tayo aalis kung walang bangka? Ngumingiti ako ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, matagal ko nang inayos ito. Itinatago ko ang backup na kayak sa kwarto sa harap ng diving corridor. Para sa 2 tao, swak tayo. Sabay kunin ang backpack. Ibigay mo ang bag sa akin, ikaw na ang maghahatid.
Nang marinig na may kayak, biglang lumiwanag ang mata ni Shen Qingyu. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng mabilis. Pagbukas niya ng pinto, tingin niya. Walang tao sa kwarto, wag nang sabihin pang kayak. Wala pang sirang kahoy man lang. Bigla niyang na-realize na niloko siya. Nabaliw siya at tumakbo sa butas, sumisigaw. Lufan! Pero nang bumalik siya sa butas, nang nasa platform na, wala na siyang makita. Matagal na akong nawala, at sa kasalukuyang ibabaw ng dagat. Ako ay nakaluhod sa likod ni Xiaobei, niyayakap ng mahigpit ang magkabilang gilid. Nakikinig sa galit na sigaw sa likuran, napailing ako. Sinasalita ng hangal na babae, naniniwala sa lahat. Pinagpatong ko ang kamay sa ulo ni Xiaobei. Si Xiaozi, magpatuloy ka sa bilis. Sa barko, mag-ayos ng makina. Masayang sumigaw si Xiaobei. Iginulong ang buntot niya habang binabagtas ang alon. Nawala sa madilim na gabi. Sa rooftop ng gusali ni Song. Si Shen Qingyu na nakapaa ay pumasok ng nakapula ang mukha, sumisigaw kay Song Han. Yung gago, niloko ako. Ninakaw niya ang alloy crankshaft at tumakas. Biglang naputol ang lapis na hawak ni Song Han. Bigla siyang tumakbo sa harap ng bintana. Ang aking bangka sa dagat ay nawala na ng walang bakas. At sa oras na iyon, pumasok si Song Jiang. Sino, Xiao? May dalawang nakaligtas mula sa ika-4 na pupalapag. Na nagsasabing sila ay mga kaibigan ni Ginoong Lu. Napatuloy na humihiling na makilala ka. Si Chenzi at Chuxin ay dinala sa silid ng pagpupulong. Pagkakita kay Song Han, agad siyang nagpakitang mapagkumbaba. Mahal na yang Master Song, ako si Lufan, ang kapatid ni Chenzi. Siya ang pinakamamahal na babae ni Lufan, si Chuxin. Pumunta kami dito para magpasalamat. Sabi ni Song Han ng malamig. Paano ako magtitiwala sa inyo? Marami na akong nakitang tao na nag-iingay na parang aso kapag natatakot. Nagmamadaling nagsalita ang dalawa. May luha mole si Lufan sa kaliwang sulok ng mata niya. May pulang birthmark na parang mani sa loob ng kanyang pulso. Ito lang ang nakakaalam ng malapit sa kanya. Umiti si Song Han habang nakapikit ang mata. Nakita niya na minsan na niyang nakita ang luha mole. Maliit ding nakita niya ang birthmark sa pulso. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng dalawa. Mabagal niyang sinabi. Hindi swerte, kakalabas lang niya. At niloko pa niya ang mga gamit dito sa akin. Kung ganun, sila na ang magbabayad ng kanyang utang.